paki-share po ng live, no? Paki-tap-tap ng screen, pa-share po ng live sa mga kaibigan ninyo because this topic is so very important, no? One save, always save. Na kung ano yung stand biblically, scripturally. Ano ba yung kuan ninyo sa biblical lang ba or scriptural na Kahit saan wala bro, na ibang kahit saan na. kahit saan. Kahit saan na yan bro, siya naman mag-stand eh. Sige. Ayun, mas okay yun. Please, bilisan ayun mo na po bro, yung topic, para ano. one save, always save. So, patutunayan ni Buloy ulit. Patutunayan ni Buloy. The topic is one save, always save. Eternal salvation. Yung patutunayan ni Buloy. And then, gigibain ito ni Boy Letras. Siya po ang negative side. No? So, meron tayong 10 minutes, no? 10:07:05. So, okay na ba kayong dalawa? Okay na bro, okay na. Ready na po, ready na. Sige. Papalit na lang bro. Palakihan mo si Buloy. So sa first time natin si Yan. Buloy. Ready ka na ba Buloy? The time starts now. Okay. So sa mga nanonood po ng mga bago pong upload po dito sa aming live, ang topic po namin ngayong gabi ay patutunayan ko po na Baptist na ang one save, always save ay biblical. So tayo po lahat ay kukuha lamang sa Biblia at hindi po tayo kukuha sa kung ano mga bago. Yung unang-una po mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito, yun pong mga ligtas, yaong mga ligtas. Kaya nga po one save, always save. Sa makatuwid, tututulan ng ating kapatid na nawawala ang kaligtasan ng ligtas. So, ibig sabihin, yung mawawalan ng kaligtasan, yung ligtas. So, ayon po sa Efeso 2:8, ito po yung unang verse. Efeso 2:8-9, sa ang salita ng Diyos, at ito dito, sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Ang sabi daw po, sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Sa loob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So tayo daw po ay naligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya at hindi po sa ating mga gawa. So ano po sabi ni Pablo dito? Kayo ay naligtas, no? Nang kayo ay sumampalataya. Kanino daw po? Kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Ito ay hindi ito nakasalalay sa mabuting gawa upang ang sinuman ay hindi magmalaki. So, nangangahulugan po mga kapatid na yung kaligtasan po na meron ng isang tao o ang kaligtasan na meron ng isang ligtas, yun po ay galing sa Diyos o kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos. Galing po yan sa Diyos. So, yung pinag-uusapan po nating ligtas, ito po yung mga taong born again. Pag sinabi natin born again, hindi po natin pinag-uusapan dito. Wait lang, paputo lang muna. Pwede pa yan, no? Pahinaan yung ano, bro. Wait lang. Stop the time. Stop the time. May naka-open na mic eh. Ayun, open mic. Yung mic bro, bali nag-aano sa akin dito. Nadi-distract ako eh. Okay na bro, nag-mute na ako. Mag-mute na ako Mag-mute na ako. Sige. Okay. So 8:06 yung time. Start ko ulit. Start. Okay bro, sige. Okay, yung pinag-uusapan po natin dito, no, yung ligtas, which is ipinanganak sa Espiritu. Dahil ang sabi ni Kristo kay Nicodemus, sumagot si Jesus, John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipinanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So upang ang tao po ay makita, no, o makita ang kaharian ng Diyos, makapunta sa kaharian ng Diyos, kinakailangan po ng isang tao na maipanganak muli. Saan po siya maipanganak muli? Yung experience po ng tinatawag po nating maipanganak muli, dito po 'yun sa lupa, no? Hindi po 'yun sa kalangitan po mga kapatid. So 'yun po yung tinatawag po natin na born again. So hindi po natin dito pinag-uusapan yung sekta po na born again, no? Hindi po natin pinag-uusapan 'yun o yung iglesia na born again dahil meron yan ngayon. Ang pinag-uusapan natin dito, yaong mga sumampalataya kay Kristo na sila po mga kapatid ay ipinanganak muli. Ito po yung mga tinatawag ding mga bagong nilalang, no? Ayon po kay Apostol Pablo,
yung mga ligtas o yung mga na kay Kristo, sila po ay tinatawag na mga bagong nilalang. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Sila'y pawang mga naging bago. So, ang pinag-uusapan po natin dito again, no? Yun pong mga ligtas, no? Yun pong mga born again, may ipinanganak muli sa Espiritu. Yun pong mga bagong nilalang na kay Kristo. Yun po ang ibig sabihin po ng ligtas. So, hindi po natin dito pinag-uusapan yung mga hindi ligtas, no? At ang pinag-uusapan po natin, syempre, kung mawawala ng kaligtasan, ang patutunayan ng negative, syempre dapat ang mawawala ng kaligtasan, yung ligtas, hindi po yung hindi ligtas o yung hindi natin sigurado kung ligtas. So, yun po nalatag po natin, no? Born again, naligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, at mga bagong nilalang ayon po kay Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So punta na po tayo doon sa one save always save. So unang poste po na itatayo ko dito sa one save always save, yung mga sumampalataya po kay Kristo, no, yung mga tumanggap, sumampalataya, sila po ay binigyan po ng kaloob, no, o ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayon po sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Take note po take note. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung sonship ng Israel. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung sonship ng angels. No, hindi po natin pinag-uusapan yung mga sonship na yon. Ang pinag-uusapan po natin, yun pong mga sumampalataya na mga tao, mga tumanggap kanino kay Kristo, na sila po'y binigyan ng kaloob o ng karapatan na sila po'y maging anak ng Diyos. So yun dapat po ang gibain po ng ating affirmative, ay ng ating negative, no? Kasi ayon po sa 1 John chapter 5 verse 8, sabi po dito, sa salin po ng MBB, alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Kristo, at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Ngayon, yung mga tumanggap po, sumampalataya kay Kristo, mga pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos, ano sabi po ni Apostol Juan? 1 John chapter 5 verse 18, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang mga ligtas daw po pala na tunay o ang mga anak ng Diyos binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At bukod pa doon, sabi po ni Apostol Juan, sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. That's why ito pong mga sumampalataya na to na binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, sila po'y ligtas magpakailanman, mananatili pong ligtas magpakailanman. Bakit? Sila po ay nasa pag-iingat ni Kristo, at anong sabi ni Apostol Juan? Hindi sila maaagaw o magagalaw ng dyablo. O kung papamalian to ng ating kaibigan na si Boy Letra, dapat mapatunayan niya itong mga pinagkalooban na maging anak ng Diyos na nasa pag-iingat ni Kristo ay magagalaw pa ng dyablo. At napakalinaw naman, letra por letra, hindi magagalaw ng dyablo at sila po ay iniingatan ni Kristo. Pangalawa po, yung ligtas po sa Biblia, no? Sila din po ay tinawag na mga tupa ni Kristo. Take note tupa ni Kristo. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung pagiging sheep ng Israel, ng bayan ng Israel. Ito pong mga tupa ni Kristo ang pinag-uusapan natin, no? Ayon po sa John chapter 10 verse 27 to 29, my sheep hear my voice and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father is greater than me, is greater than all, and no man can ever pluck them out of my Father's hand. So ito daw po mga tupa na to, mga kapatid, na mga tupa ni Kristo, no? Exclusively, mga tupa ni Kristo, ito daw po ay hindi na malilipol, no? Hindi po malilipol. Pangalawa, ito po ay nasa pag-iingat ni Kristo at ito po ay nasa pag-iingat ng Ama. At kami naman, parehas kami, naniniwala kami na ang Ama at ang Panginoong Hesukristo ay the same po sa nature. Kung Diyos po ang Diyos Ama, ganun din po ang ating Panginoong Hesukristo rin po ay Diyos, no? Kami po ay naniniwala diyan. Kaya nasa pag-iingat ng Diyos yung tupa ni Kristo. Kaya nga ang sabi, walang makakaagaw, no, sa aking kamay at sa kamay ng aking Ama. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, itong tupa na to, na kanyang mga tupa, hindi na malilipol. Pangatlo po mga kapatid, meron po tayong katiyakan, no, yung mga ligtas, may katiyakan po tayo na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino po ang nagsabi noon? Sabi po ni Apostol Pablo
Sa 2 Roma, minutes. chapter 8, verse 38 to 39. Thank you po. Sabi po dito, sapagkat natitiyak ko, no, sasalin po ng ASD, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, letra por letra, na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o naman mga kapangyarihan sa Espiritu, ang kasalukuyang panahon, ang hinaharap, ang mga nasa taas, ang mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin. Saan daw? Sa pag-ibig ng Diyos. Kaya malinaw po mga kapatid that once you are saved, hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Lahat po ng bagay, binanggit na po ni Pablo. No? Kung may alam pa ang ating kaibigan na bagay na kung saan makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, nangangahulugan po mga kapatid na mali po ang ating Apostol Pablo. Pangalawa, pang-apat na po, pang-apat. Mananatili po ang kaligtasan, yan po ang sabi ng ating Panginoon. Ano po ang sabi niya sa Isaiah chapter 51 verse 6? Sabi niya po, lift up your eyes to the heavens and look upon the earth beneath. For the heaven shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment. And they that dwell therein shall die in like manner. Seconds. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. So, ang sabi dito, ang kaligtasan daw po na ibibigay ng Diyos, sabi niya, ay mananatili magpakailanman. Kaya nga po mga kapatid, napakatibay po niyan that once saved, always saved. So yun po yung mga dapat i-refute ng ating kaibigan, yung mga anak ng Diyos na hindi nagpapatuloy sa kasalanan na sinasabi sa 1 John, na nasa pag-iingat ni Kristo ay hindi magagalaw ng diablo. Ang mga tupan ni Kristo na sinabi niyang hindi malilipol. Okay. Thank you po. God bless. So, ang ganda-ganda, no? Ang ganda ng stand ni Buloy sa first stand niya. So, dako naman tayo sa cross-examination sa first stand ng ating kapatid na si Buloy na i-cross-examine ng kapatid nating si Uncle Boy Letra. So, 7 minutes, no? Sa ating cross-examination. Ready na ba kayong dalawa? Ready ka na ba, Brother Boy Letra, sa pagtatanong? Ready na bro, ready na. Ayan, ready na daw. Ready Si na ba? Brother Buloy, ready ka na ba, Brother Buloy? Ready na po, ready na po. Oh, sige. So, ready na yung mga panelists. Time starts now. So unang tanong, sinabi mo sa Efeso 2:9, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. May nakalagay ba sa 9 mabuting gawa o gawa ng kamay? Ano nakasulat diyan? Mabuting gawa o gawa lang? Ang sabi po diyan, no? Rinig ba ako? Ang sabi po diyan, sa salin po ng ang salita ng Diyos, hindi galing sa inyo, hindi nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So hindi daw po nakasalalay sa ating mabuting gawa. So pag sinabi natin hindi nakasalalay sa ating Next mabuting question. gawa, yun po yung mga gawa natin. Sa original na salin ba, meron bang term na mabuting gawa diyan o gawa lang? Meron, wala sa original na salin. Original na text. Meron po. Ano po bang original text na? Ano sa Greek? Sa Greek bro. Anong Greek bro? Ephesians 2:9. Ephesians 2:9. Kahit ano bro. Interlinear na lang bro. Wala akong ibang ngayon device eh. Hindi ako makapag-open ng Greek eh. Oh, dito sa Strong's Concordance ko, walang nakalagay na good works dito, work lang. Tanggap mo 'yan. Maling salin 'yan, bro. Tanggap mo. Hindi maling salin 'yan. Hindi maling salin 'yan. Kasi yung work, mabuti man o masamang gawa, kasama na 'yun, pare-parehas 'yun. Kaya nga sabi doon, hindi sa inyong mabubuting gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So yung work doon, kasama na doon yung mabuti tsaka yung masama. That is general. General term yan. Walang So, ibang tinutukoy dyan. Dinagdagan nyo nga bro, wala nga nakalagay sa Greek na mabuti diyan. Dinagdagan nyo, yes or no? No, hindi ko dinagdagan yan. Pangalawa, hindi ko yan sariling salin ng salita ng Diyos. Hindi yan dinagdagan. Ang nakalagay kasi doon ay work, which is general, ibig sabihin nun, mabuti man o masamang gawa, basta gawa ng tao, hindi sa ating mabuting gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Next question. Next question. Sunod na tanong,
Di ba ang tinutukoy dyan pagtutuli? Sa 11. Basahin ko sa iyo ha. Kaya nga lalahanin ninyo na noong una kayo yung mga hintil sa laman na tinatawag na dituli, na tinatawag na tuli sa laman, na ginawa ng kamay ng tao. Letra por letra, tanggap mo yan. Yung pagtutuli, ginawa doon ng kamay ng tao. Tanggap mo hindi? Tanggap ko yung talata. Oo, Ang tanggap hindi mo ko Teka lang, ang tanggap ko yung talata. Ang hindi ko tanggap yung gusto mong pakahulugan. Ang linaw-linaw ng adyan, letra por letra. Sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang kayo'y sumampalataya kay Kristo. Hindi sa inyong mabubuting gawa upang walang may Saan nga? pagmalaki ang sinuman. Tanggap Next ko yung question. talata. Ang hindi ko Saan tanggap nga? yung gusto mong Ulitin ko, pakahulugan. Mr. Moderator, Next ulitin ko, question. Mr. Moderator. Sige, sige, sige. Ano sa Greek yung mabuting, meron ba nakasulat sa Greek dito, may lalabas ka ngayon, na salitang mabuti sa Greek? Sa mga Greek scripture, meron ba? Wala. Okay, okay, ano bang nasa Greek mo? Work lang. Kahit Oh, saan, yung kay ni Greek, anong Greek? Yung kung work man lang ang nandiyan at wala dun sa nakalagay sa salin. Kung Objection work man muna, lang Mr. nandiyan, Moderator. What is your Objection objection? muna, Mr. Moderator. Ang objection, Mr. Moderator, saan nga ang Greek scripture or meron ba siyang maipapakitang Greek scripture na salitang mabuti? Mabuting gawa. Kasi sabi niya mabuting Mr. gawa daw Buloy, to. ang Kung meron o tanong wala. ni Brother Boy Letra, categorical, meron ba o wala? So, sagutin mo muna ng categorical, tapos tsaka ka mag-explain. Ganun. meron po, Mr. Moderator. Sabi ko nga sa kanya, isa Asan? lang yung device. Sabi ko nga sa kanya, isa lang yung device ko, di ako makapag-open ng Greek. Sabi ko sa kanya, siya yung magbasa sa Greek. Oh, sige, ikaw magbasa sa Greek at papaliwanag ko yan sa iyo. Sige, basahin mo sa Greek. Next Wala nga, question. kanina ko pa nga binasa, nagutos pa ako. Sunod na tanong ko, sa lahat ng talatang nilatag mo, meron dyan sinabi na one save, always save, letra por letra, lahat na bro. May nailabas ka, one save, always save. Meron. Asan? Letra por letra, Mr. Moderator ha? Sa ang Lahat tanong po yan. ulitin ko, letra por letra, talata, letra por letra, one save, always save, saan talata? Lahat po ng talatang binigay ko, one save, always save yun. Talata mo na. Wait. Objection, Mr. Talata. Moderator. Lahat Hindi ko na- tinatanong. Ah, Objection what mo is na. your Objection objection? mo na. Ang objection mo, Mr. Moderator, magbigay na siya ng talata. Hindi ko sinabi kung lahat ng talata. Kahit So, isa lang, ang- magbigay siya ngayon. Objection niya, meron ba o walang, meron ka bang mababasa o wala, or, ayun, categorical yun, Letra por meron ba o letra. wala, letra Okay, por letra. meron nga po Mr. Moderator. Sumagot ako ng ng categorical niya eh. Huwag niyo pa kikialaman yung aking paliwanag. Saan nga? Hindi talata Oh. hinihingi ko, Mr. Moderator. Pag Hindi. talata hinihingi, sumagot ng talata. Objection, Moderator. Objection mo. What is your objection, Kasi sumagot ako Buloy? ng categorical. Di ba ang categorical niya, meron ba o wala? Nagsagot ako Opo. meron sa ano niya, sa categorical niya. Ngayon, Sige na, sige na, nagbibigay sige na. ako ng talata, sabi ko nga lahat. Tapos ngayon ayaw niya tanggapin. Sige, next So, tanong ko ulit. Ano? ayun, Next question na lang. Next question, Okay. sige. next Sa question. John 3.3, sa John 3.3, mayroon dyan sinabi always. May always na salita dyan. Ha? Meron wala? Dinagdag mo na naman. Mali, meron. Bakit? Dahil nga ang Meron? ipinanganak ka muli. Meron. Dahil ang ipanganak ka muli, isang beses lang yan. At ang kaligtasan, sabi nga ng Diyos, mananatili magpakailanman. Kaya nga once save, always save. Pakitaan mo ko na ibo-born again ka 2 beses. Born again, and born again. Dito basahin ko, Next sabi mo question. meron ha. Sabi niya meron, Mr. Moderator. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban ang isang taong ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Meron ka bang narinig lumabas sa bibig ko salitang always? Meron diyan. Meron. Dahil ang pakahulugan ng maliban na ang Letra tao... por letra. Meron. Wag ka muna sumagot. Sinasagot ko yung categorical Sige. ko eh. Sige, Meron. sagot. sige. Dahil yung pakahulugan ng salitang except a man be born again, always kasi yun. Kasi ang tao, isang beses lang maipanganak sa espiritu. Kung ang tao, isang beses lang maipanganak sa physical, ganun din sa espiritu, kaya always yun. At sinabi ng Diyos, yung kaligtasan kanyang ibibigay, ay mananatili magpakailanman. Kaya once save, always save. Next question. Ulitin ko, Mr. Moderator ha. Babasahin natin. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos.
Ngayon, ang premise ko, Mr. Moderator, wala ko nabasa. Sunod na tanong ko, sa John 8:44, sino ang ama ng kasinungalingan? Di ba si Satanas? Yes or no? Objection, Mr. Moderator, wala po akong nilatag na dyan 844. What is your objection? Wala daw nilatag sa kuan, first time si Buloy Sige. sa John. Sunod na Yun tanong, lang, ibahin ko yung tanong. Ah. Ibahin So, ko, ibahin ko. next question Oh, lang, ibahin ko. tanong na lang, bro. Ang next question Mamaya, ko. tanong mo yan. Kasama ba sa 10 utos ang huwag magsinungaling? Objection ulit, Mr. Moderator, wala akong nilatag na 10 utos. So, sunod. ayan. Mag-abide po. Next mag-abide question po ulit sa kasi rules. walang Baboy letra, nilatag. Sunod na mag-abide tanong, sa next question. Sunod na tanong. Kahit walang mabasa, sinabi mo meron, ipipilit mo pa rin na nagsinungaling ka kahit wala talaga mabasa, sasabihin mo meron? Dito ngayon, wala talaga mabasa? Hindi ako nagsinungaling. 20 seconds 20 seconds, hindi ako nagsinungaling. Bakit? Ipipilit o hindi? Objection mo na, Mr. Moderator. Ang tanong ko kung ipipilit ba niya o hindi. Yun yung categorical. Categorical. Pili ka. Ayan, categorical kasi yun, Buloy. Sagutin mo muna ng Pakiayos po ng categorical. pakiayos po ng kanyang pag-construction ng Ulitin ko yung tanong ha. Ulitin ko yung para tanong. kasi Rephrase mo na lang, bro. Rephrase mo yung tanong mo. Kahit walang mabasa letra por letra, salitang always dito, ipipilit mo pa rin kung kasinungalingan mo, bro. Ipipilit mo pa rin, yes or no? hindi ko ipipilit dahil hindi naman ako nagsisinungaling, brother. Sabi ko nga, yung except a man be born again, yung naipanganak ka sa spiritual, isang beses lang yun, once lang yun. Kaya nga once save, always save. Anong sabi ng Diyos? Ang kaligtasang aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Once save, always save yan. Next question. Next question. Sunod na tanong. Yung salitang once, katumbas, always, saan dictionary yan? Saan 30 dictionary mo seconds nabasa na lang, yan? Sige titira, nga. ha? Objection, 30 Mr. seconds na Moderator. lang. Yung once, salitang always, once? Saan ano yan? Encyclopedia? What is your objection, Buloy? Kasi nagtatanong siya ng dictionary. Wala naman akong nilatag na dictionary kanina. Magtanong Sige, ka sa sabihin mo mga... lang wala. Bro. Hindi, oh, Tanong ka kasi Nilatag base- niya kasi Mr. Moderator. Teka muna, ako naman counter objection. Ang nilatag niya kasi Mr. Moderator, What is your sinagot niya. counter-objection? Yung once daw, katumbas daw nun, salitang always, yung salitang once. Di sa dictionary ako magtanong. Kasi salita yan, bro eh. O saan sa dictionary, yung once, salitang always, magkaparehas. Sinong dictionary yan, bro? Wala po akong sinasabi na ang katumbas ng always ay once. Kasi ang inaano mo yung... wala akong sinasabing ganun. Wala akong Sige. paratang. Wala akong sinasabing ganun. Ang 10 sinasabi seconds ko nga na lang. sa'yo, 10 seconds. 20 seconds. Ang sinasabi ko nga sa'yo, yung except a man be born again, yung kasing maipanganak ka sa espiritu, isang beses lang yun. At yun ay always save. Bakit? Sinabi kasi ng Diyos na mananatili ang kaligtasan magpakailanman. Time. Salamat po. So, next Time na. si brother, si Uncle Boy, next na mag-stand, no? For 10 minutes. So, Uncle Boy, okay ka na ba? Okay na, bro, okay na. Okay, the time Alright. starts now, Uncle Boy. So, yun, no? Sana, no, salita ng Diyos nung pag-usapan natin, honest tayo. Pag sinabi kong letra por letra, saan mabasa may salitang always, sabi mo lang wala. Sabi mo wala, bro, boy letra, explain ko. Hindi sasabihin mo meron kahit wala, bro. Kaya nga sunod na tanong ko, sa John 8:44, sino ang ama ng kasinungalingan? O sabihin ko na lang, wag na natin yung salitang. Tapos, yung always, equivalent sa once lang yan, kaya always. May nabasa ka lang once, always na kagad. Tapos, no, sa ginamit niya kanina, Efeso 2:9, bagsak agad kasi kabisado ko na to Efeso 2:9. Mabuting gawa daw to. Walang sinabing mabuting gawa dito, bro. Check ko nga. Ang dating Biblia wala, Kasi yung gawang sinasabi dito, pag binasa mo sa 11, sa 10, yung gawa ng kamay ng tao, refer sa pagtutuli. Refer yan sa pagtutuli, basahin ko kasi wala ka naman na ilatag one save always save. Faith alone na lang yung durugin natin dito, no? Basahin natin. Sabi dito, sa 6. Dito sa 9, no? Sapagkat ang sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May tutol ba kami dyan?
na kailangan manampalataya. Walang sinabing alone dito o lamang, huwag niyong dagdagan. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sariling, ito'y kaloob ng tao. O hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Kasi sa Galatia 6:14-15, pinagmamalaki nila yung pagtutuli. Sinasabi ng mga converted sa audio na magpatuli kayo para mapagmalakihan nila kayo. So pinagmamalaki nila yung pagtutuli. Ito, ibaba lang natin to eh. Kaya alalahanin ninyo na noong una kayo yung mga hintil sa laman tinawag na dituli ng mga tinawag na tuli sa laman na ginawa ng mga kamay ng tao. Ayan, linaw niyan. So bagsak na yung faith alone kasi hindi naman good works to. Dinagdagan mo, sinabi mo good works to. Basahin nga natin sa GIS kung yung good works ba, hindi ba yan inutos sapagkat tayo sa Kanya pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ginawa pala tayo para sa mabubuting gawa. Yun pala yung disenyo natin sa tao. Na ang tao ginawa para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na nung una pa siya nating lalakaran. O iyan ang linaw niyan, ibaba mo lang ng Diyos, ginawa ang tao para sa mabuting gawa. Kaya nga, alam naman kontradiktor sa 9, hindi tayo naligtas sa, wala sinabing mabuting gawa dito. Kasi yung mga converted na Kristiyano galing sa Hudyo, pinipilit nilang pagtutuli, kaya nga nagkaroon pa nga ng pagtatalo sa gawa 15-20. Diba? Ang ginawa nila, sinulatan na lang nilang magsilayo sa mga bagay na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi talaga nila in-implement yung pagtutuli noon. Kahit basahin natin dito sa baba, ituloy-tuloy pa natin sa baba dito yan. Lahatin na natin to, no? Wala dito mabasa, bro. Na yung mabuting gawa, yung tinutukoy doon, hindi. Huwag niyong dagdagan yung talata dito, bro. Ayan, no? Sapagkat siya sa ating kapayapaan na kanya nga pinag-isa. Ang dalawa, tingnan natin dito. Gineba nga yung ayan, no? At sa pamamagitan ng kanya laman ay giniba sa gitna ng mga pader na mga alitang humahati. Ano yon? Yung mga batas dito sa 15. Yung mga batas yan. Sa pagtutuli ito. Puro to sa pagtutuli. Basahin nyo nga yung verse hanggang baba. No? Tapos walang mabasa one save always save dyan. Kasi yung John 3:3. Maliban ng taong ipanganak sa tubig at espiritu. Baptism yun. Kaya nga sa Marcos 16:15-16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay siyang maliligtas. Kaya nga may at doon. Kasi yung born again na sinasabi mo, ibaba mo na 5, malibang ang tao ipanganak sa tubig at espiritu. Yung tubig at espiritu, yun yung pagtuturi sa espiritu. Alam mo na. Anong talata yan? Dito basahin natin. Yan na tayo dyan. Sa Pilipos 3:3. Patay mo na kasi nawala si Buloy. Nawala? Sige, ano muna. Nawala. Nalaglag ka bro, akit ka. Sorry. Ayan. Makinig ka. Ito yung born again. Yung born again, ito rin yung kontra dun sa gawa na pagtutuli. Pilipos 3:3. Sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Jesucristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Pag binasa mo yan sa talatang 2, mag-ingat kayo sa mga aso, mag-ingat kayo sa mga masasamang manggagawa, mag-ingat kayo sa mga hindi totoong pagtutuli. Hindi na nga totoong pagtutuli yun kasi wala na siyang kinalaman sa kaligtasan. Meron na lang siyang kinalaman, kunyari tayo mga Pinoy, gusto natin magpatuli para malinis tayo, ganun. Pero ang pagtutuli, sapagkat tayo ang pagtutuli na sumasamba sa Diyos sa Espiritu at nagmamapuri kay Kristo at walang anumang pagtitiwala sa laman. Bagamat ako yung may dahilang magtiwala rin sa laman. Kung ang iba ay dahilang magtiwala sa laman ay lalo na ako tinuli ng 8 araw. Yun nga yung pagtutuli. Ngayon wala na yung pagtutuli sa laman. Ang binigay na pagtutuli sa Espiritu, yun yung born again. Malibang ipanganak ka sa tubig at Espiritu. Sakramento yun, pabor yun sa amin. Meron ba kayong doktrina yung sakramento nakakapagligtas? Bakit nakapagligtas yung sakramento? Kaya nga wala faith alone Marcos 16:15-16. Ang sumampalataya, hindi sinabing ang sumampalataya lamang, ang sumampalataya at mabautismuhan siyang maliligtas. Letra por letra, yan ang letra por letra. Hindi out of context yan. Sino ba to si Redskin? Letra por letra, in-explain ko ba?
maliban ng isang taong, in-explain yung hindi mo binasa sa 5, maliban ng isang taong ipanganak sa tubig at espiritu. Ayun yun. Kaya nga sa gawa 2 no, sa baba no, yung espiritu pangako nun ng pagliligtas. At ang fulfillment ng buhay na walang hanggan sa langit yun, dun sa Lucas 12, Lucas ano yan, nasa Lucas yan Lucas 8:13, basahin natin yung buhay na walang hanggan, ang katuparan niya sa panahon darating. Wala sinabi dito sa lupa meron na tayong buhay na walang hanggan, mamamatay nga tayo dito o basahin natin At saka wala ka talaga mabasang one save always save dito, bro. Huwag natin basahin yan, no. Atakihin ko na lang yung osas, no, pwede. Itong osas, no, na kahit magkasala ka, ligtas ka pa rin. Nasasabihin niya, hindi na siya nagkakasala. Ang sinabi doon, hindi nagpapatuloy. Ibig sabihin, hindi sinasadya yung pagkakasala. Kasi pag sinadya mo, doon sa Hebreo 10:26, pag sinadya mo yung kasalanan mo, mapunta ka ng impyerno. Hindi sinabing hindi ka na nagkakasala. Ang sinabi doon, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, huwag mong sadyain. Kasi doon sa Lucas 12:45-46, yung mga sumasadya sa pagkakasala, pinagpuputol-putol ng Diyos. Hindi sinabing hindi ka na magkakasala, kasalanan yan. O basahin kong kasalanan yan, hindi daw siya nagkakasala. Hindi nagpapatuloy, hindi nagkakasala. O dito sa Juan 1:10, hindi nyo pala alam mga talata dito, kabisado ko yung mga talata sa salvation. Kaya sinasabi natin tayo hindi na nagkakasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang mga salita ay wala sa atin. Ayan ang linaw niyan. So pag nagkakasala ka ba, ligtas ka ba? Basahin nga natin dito. Jeremiah 7:10, showdown to. 2 minutes. Kawawa yung mga dito, no? One save always save. Sorry talaga, no? Sapagkat at pagkatapos ay magsisiparito kayo sa harapan ko sa bahay na ito, yung bahay, yung church, na tinatawag ang aking pangalan, tumatawag sa pangalan ng Diyos, na nagsasabi, kami ay ligtas upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumal-dumal. Sinasabi nyo ligtas kayo, tas magpapatuloy kayo sa paggawa ng karumal-dumal. Bawal yun. Masama yun. Dito sa Jeremiah 7:10. Saan galing nyo? Sa anong class? Kademonyohan yung turo na yan, bro. Turo ng Diablo yan Genesis 3:4-5, ano sabi dito? Sabi subalit sinabi ng aha sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kahit daw magkasala sila, nandun sila sa paraiso Tayo nga, nasa lupa nga lang tayo Paraiso yun, save sila dun Paraiso yun Ano sabi ng Diablo? Tiyak na hindi kayo mamamatay, kainin nyo yan, hindi kayo mamamatay. Turo ng Diablo yan, bro. Walang ganyan dito, pandaragdag yan, huwag nyo dagdagan yung talata dito. Huwag nyo dagdagan dito, palipit-palipitin nyo to, bro. Sa Diablo yan, bro. Sabi ng Diablo, sige, kainin mo yan. Kahit utos yan ng Diyos, huwag nyo kainin nyo yan. Kasi tiyak na hindi kayo mamamatay. Tiyak na, namatay ba sila? Namatay sila. Pumasok ang kasalanan. Diba? Sa Roma, basahin nga natin, Roma 8:38-39, pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, tsaka si Eva. Nagkasala sila paraiso yun Hindi pa sila save sa paraiso. Save na sila sa paraiso one save always save ba sila sa paraiso? Hindi. Tayo one save always save tayo dito sa lupa. Pinapaalalahanan nga tayo ni Apostol Pablo dito ay si Pedro dito sa unang Pedro 5:8 na kayo mag-ingat, nandiyan yung Diablo handang nang malalapa yung Diablo. Ayun, Sa time. Diablo yan, bro. Unang Timoteo 4:1 Okay, sa demonyo. Ayun, yun po yung unang stand ni Uncle Boy Letra sa kanyang first stand, no? Nakikita po natin, no, yung mga latagan. So, ayun, makikinig tayo ngayon sa cross-examination ng ating kapatid na si Brother Buloy sa kanyang cross-examination with 7 minutes, no, na cross-examination. Sa mga lahat ng viewers, 43 viewers, pa-share ng live, patap-tap ng screen para mas meron pang makaabot, no, yung sharing ngayon or discussion or debate ngayong gabi iparating sa iba about sa kaligtasan to. So, marami pong salamat sa mga kapatid natin dyan na nagsishare, tap-tap. So, ready na ba kayo? Ready ka na ba, Boy Letra, sa Ready na, bro.
Ready ka na Ready, ba, ready na, Brother bro? Buloy? Sa pagtatanong. Ready na bro, ready. Ayun. So, hindi na natin patatagilin, no? So, time starts now. Okay. Tanong. Nabanggit mo yung talata ko kanina na Efeso 2:8 hanggang 9. Tanong, yung word ba doon na save, ano yun sa Greek? Save. Oh, ano ba yung save? Soterio. Soterio ba? Teka, check natin para hindi tayo magkamali. Basahin natin Save lang pala eh. Oh. Efeso 2:9 ba? 9. 2:8 po, 2:8. 2:8. O semyo dito. Basahin natin Save. Next question na ba, bro? Next question. Okay. Okay, ulit ko yung tanong. Yung salitang save diyan sa Efeso 2:8, sabi diyan kasi for by grace are ye saved. Yung save diyan, ano yan sa Greek? Sozo, bro. Sozo, okay. Hindi Okay, sinabing tingnan mo once save always save diyan, bro. Teka muna, mag-explain muna ako. Okay, kala ko tapos Wala na dito sa ito. salitang Hebrew, sa salitang Greek, kahit anong gawin mong kalkal dyan, Greek ka ng Greek. Walang sinabi ditong good works, bro. Ang sinabi dyan sa baba, pagtutuli, yung pagtutuli, gawa ng kamay ng tao, sabi ni Apostol Pablo. Hindi sinabing good works dyan, bro. Wala Next sinabing good question. works dito sa Gis, andun yung good works Okay, sa next Gis. question. Next question. Okay, sabi mo, sozo yung meaning niyan sa Greek. Tanong, ano ang definition ng sozo sa Greek? Ng save. Ano ang O, definition basahin natin, niyan? letra por letra. Oo, O, basahin natin, to save. To save. O, ano pa ba? O, heal. Ano pa? Will be saved. O, to save. Save. Being saved. Ang dami dito. Wala sinabi ditong always, bro. Wala sinabing always dito. Sinabi mo mayroong kanina, di ba? O, anong sabi pagka nagsinungaling? Dito sa John 8:44, ang ama ng kasinungalingan si Satanas, bro. Huwag ka magsinungaling, bro. Walang always dito, bro. Next question. Kahit hanggang bukas tayo Okay, dito, okay. walang always. Next question. Walang once save, always Tama save, bro. ba? Next question. Okay. Tama ba na ang meaning ng sozo sa Greek ay preserve? Tama po ba? Yes or Preserve no? kasi, yes, kasi naka-preserve yun doon Yes, sa, okay. sa darating na panahon. Basahin ko sa'yo. O dito sa Lucas 8, Lucas 8 talatang 30. O kaya nga naka-preserve yan kasi hindi pa yan ngayon, naka-preserve pa lang yan. O basahin ko sa'yo. O dito sa 30. O hindi nyo pala alam yan eh. Kala nyo one save always save, pag preserve one save always save na. Wala Next salitang question na ba? always Next dyan, question bro. na. O babasa. Objection mo na, Mr. Moderator, parang timer na rin Next to question. eh. Lagpas na po sa 20 seconds po eh. Next question. Ayan. Hintayin mo yung Next timer. question. Next O sige, question next po. question. Okay, next question. Yung preserve ba, mawawala ba o hindi mawawala? Preserve, hindi sinabing di mawawala yan kasi ang katuparan objection, niyan, Mr. Moderator. makinig ka muna. What is Pambihira, your sabi ko nga, objection, Mr. mawawala Buloy? eh. Mr. Moderator, objection. Ang aking Categorical? pong categorical, mawawala ba yung preserve o hindi mawawala yung preserve? So, Brother Boy Letrat, sagutin mo muna ng categorical tsaka ka mag-explain for 20 Pag seconds. preserve, objection mo na, Mr. Moderator. Ang tanong kasi niya sa totoo lang, no, sabayan ko to. Ayan ay false gluttony or false dilemma. Pag sinabi pong preserve, hindi pa po yan katuparan, kaya nga naka-preserve pa, wala pang fulfillment. Hindi mawawala o hindi mawawala. Hindi naman sinabing porket preserve, mawawala o hindi mawawala. Walang ganyan. Pag sinabing preserve, naka-preserve pa dito sa Lucas 18:20, na di tatanggapin sa lalong higit ng panahong ito at sa panahong darating. Nagpapaliwanag Sa langit yun, pa yan. nag-objection lang. Teka muna. Ayun, sa question ni Brother Buloy, categorical kasi yun, bro. So, Ang sasagutin objection mo ba ko yung nga, categorical Mr. or Moderator, next question na lang? ang objection ko nga, Mr. Moderator, meron nga tinatawag na false False dichotomy Hindi or mo false dilemma. sasagutin. Mag-next question ka, bro. Makinig ka muna, bro. Makinig ka muna. Maraming Meron oras. tayong objection dito, bro. Teka muna. Ano ba to? Oras, bro eh. Mag-counter objection ka mamaya. Hindi yan sayang oras. Nakandar yung Nakapost oras yung ko, time bro. mo. Oh, Bro, nakapost yung time mo. Oo, nakapost naman dito. I believe na papasok naman siya sa false dilemma, pero sa category ng false dilemma, bro, yung Preserve. O tanong hindi niya preserve, kasi mawawala is, o daw hindi. ayun nga, yung preserve mawawala ba o hindi. So sa tanong niya sa'yo na mawawala ba o hindi,
Masasagot mo ba yun or pwede mong sagutin na yun nga, mapapasok O kasi sige, sa sige, Sappho's sige, Dilemma. mawawala. O basahin natin, Ayan, ayan. mawawala na para matapos na 'yan. Dito sa Ayan, Roma 11 talatang dito sa Roma 11 talatang 15. O basahin ko sa iyo Ang sagot diyan mawawala. Kasi nga pag nagmataas ka, gagapasin ka ng Diyos. O hindi mo alam talata na 'yon, O basahin natin Ito, ngayon ay nagsasalita ako sa mga hinted. Dito basahin natin Sige, next question na bro. Next question. Okay. Basahin. Sabi mo kanina, yung one save always save kahit magpatuloy sa kasalanan. Ngayon, ayon po dun sa nilatag ko kanina na 1 John chapter 5 verse 18 na kinote mo rin yung nilatag ko. Ano po bang nakasulat doon letra por letra? Yun po bang anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan o yung anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa kasalanan? Alin sa dalawa? Ang sagot doon, hindi nagpapatuloy kasi hindi nananadya. Pag alam mong kasalanan, wag mong sadyain kasi doon sa Hebro 10:26, pag sinadya mo yung kasalanan mo, mapuntaan ng impyerno. O ligtas pa ba yun? Ang sinabi doon bro, hindi magpapatuloy, hindi sinabi doon hindi ka na magkakasala. Unang Juan 1:10, pag sinabi mong hindi ka na magkakasala, Next question. ginagawa mo sinungaling ang Diyos sa demonyo, Okay, labas. Next question. Tama ba yung sagot mo na yon? Na yung anak ng Diyos o yung ligtas ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Tama ba yung sagot mo o mali yung sagot mo? Tama nga, hindi magpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, hindi mo sasadyain. Unang Hebreo 10:26, ang sumasadya sa pagkakasala, mapunta ng impyerno. Ikaw, paano yung mga kasalanan mong hindi sinasadya dito sa unang Korinto ay unang Juan 5:12, 13, 14? Ang lahat ng kalikuan ay kasalanan. Merong kasalanang hindi Next ka mamatay. question. Merong kasalanang ikamamatay. Ang daming talata, bro. Next Kulang-kulang question. yung mga talata mo. Okay, next question. Sabi mo, yung nagpapatuloy sa pagkakasala o sinasadya yung pagkakasala, mapupunta sa impyerno. Tanong, kung yung anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sino ngayon ang nagpapatuloy sa pagkakasala? Yun bang anak ng Diyos o yung anak ng Diablo? Yung nagpapatuloy sa pagkakasala, anak ng Diablo, pero yung anak ng Diyos, merong kasalanang hindi ikamamatay. Basahin ko sa iyo, no? Hindi mo alam, meron dalawang klase ng kasalanan, bro. O dito sa unang Juan 5, talatang 11, basahin ko sa iyo, Unang Juan 5 o unang Juan 3. Next Unang question. Juan 3, no? 1 minute 27 Merong seconds. kasalanang na lang, hindi ikamamatay. Next question, Next bro. question. 1 Okay, next minute question, bro. 22 seconds na lang. Tama ba yung sagot mo na yung nagpapatuloy sa pagkakasala o yung pupunta sa impyerno ay anak ng Diablo at hindi anak ng Diyos? Tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama kasi sinadya mo magsinungaling bro Sa demonyo ka bro, anak ka ng Diablo. Sabi mo merong always dito bro, mga talata mo. Walang always dito, wag mong sadyain yung kasalanan. Hebreo 10:26, mapupunta ka ng impyerno pag tinuloy-tuloy mo yan. Talo ka na bro. Hindi ka one save always save, sinadya mo yung kasalanan. Sabi doon, hindi nagpapatuloy. Pinatuloy mo winarningan kita, inulit-ulit ko pa. Sabi ko meron nakalagay always dito, yes daw. Di sinadya mo yung kasalanan. Next Hindi ka na question. anak ng Diyos, anak ka na ng Diablo. Okay. Tinitindigan mo ba 100% yung sagot mo na yung magpapatuloy sa pagkakasala o yung pupunta sa impyerno ay anak ng Diablo at hindi anak ng Diyos? Tama ba yung papanindigan mo ba yun 100%? Yes or no? Yes nga, kasi nga nagsinungaling ka, sinadya mo yung pagkakasala, sabi mo may always, sa lahat ng talata mo, walang nakasulat doon na always. Kaya sinadya mo yung pagkakasala, hindi ka na anak ng Diyos. Huwag mo ikapit sa iyo yung talata na yan, anak ka na ng Diablo. Hebreo 10:26, yung mga sumasadya sa kasalanan, wala nang haing natira. Anong mga mangyayari? No? Kakilakilabot na apoy na Okay, matutupok. Walang one save, always save. Sa demonyo yan. Talo ka na. Time. So, ayun po, no, yung cross-examination, no? Grabe yung heated na cross-examination, no? So, yung sa mga kapatid natin, ito po yung Buloy sa ating rebuttal stand. Ready ka na ba, Brother Buloy, para sa yung rebuttal stand? Ready na po, Mr. Moderator. Ayan Ready po, na. ready na. So, Brother Buloy, time starts now.
Nakita nyo mga kapatid, no, kung paano po magkontrahan yung sagot ni Boy Letra. Biruin mo sabihin, ang anak daw ng Diyos nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngayon, binigyan natin ng talata, tinanong natin, nasa talata, yung bang anak ng Diyos ang nakasulat sa talata, nagpapatuloy ba yun sa pagkakasala o hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Sinagot, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. O alam mo naman pala inaano yung ligtas o yung anak ng Diyos na sila ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngayon, alam mo naman pala na nakalagay sa Biblia, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ngayon, tinanong natin, dahil nagsabi siya, yung nagpapatuloy daw sa pagkakasala ay pupunta daw sa impyerno. Tinanong natin ngayon, ayon ba sa nakasulat sa Biblia, sino ba yung nagpapatuloy sa pagkakasala o sa kasalanan? Yun bang anak ng Diyos o yun bang anak ng Diablo? Sinagot niya mga bro, anak ng Diablo, no? Yung nagpapatuloy daw pala sa pagkakasala, anak ng Diablo, hindi po ako tumitindig sa anak ng Diablo. Kaya nga ang sabi ko, premise ko pa lang kanina, hindi ko tinitindigan yung hindi ligtas, kaya nga once save, always save eh. So aminado siya na yung anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. O, paano mo mapapapunta sa impyerno yun? Eh, yung pupunta pala sa impyerno, anak pala ng Diablo. Ang anak ng Diablo, kapatid, walang kaligtasan yun. Natural na yun ay pupunta sa impyerno. Dapat ang pamalian mo yung anak ng Diyos nagpapatuloy sa pagkakasala at yun ang pupunta sa impyerno. Kaso nga lang wala eh. Sinang-ayunan mo na ang anak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. O paano ngayon yan? Paano mo ngayon babalik ka rin yan? Kaya malinaw po mga kapatid, no, kung paano po magkontrahan. Puro lamang po pambibintang yung binibigay sa atin. Tumitindig po ako sa ligtas, hindi po sa hindi ligtas. Ang tinitindigan ko yung anak ng Diyos na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ayon po sa Biblia. Basahin po natin. 1 John. Basahin po natin. Ako, may talata ako siya. Puro ako sa lang eh. Sa 1 John chapter 5 verse 18, ang sabi po dito, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino daw yung hindi nagpapatuloy sa pagkakasala? Yung anak ng Diyos. At iniingatan sila nino? Ni Jesucristo. At hindi sila maaaring galawin ng Diablo. Kaya ligtas magpakailan man yan ng anak ng Diyos o yung ligtas. Bakit? Nasa pag-iingat ni Kristo, hindi magagalaw ng Diablo. O paano mapapunta sa impyerno yan kung nasa pag-iingat ni Kristo at hindi magagalaw ng Diablo? Akusahan mo na lang yan. Kaya hindi obra yung akusa mo dito eh. Biruin mo, sumang-ayon ka sa akin. Ang pupunta sa impyerno at yung nagpapatuloy sa pagkakasala, anak ng Diablo, hindi ligtas yung anak ng Diablo, kaya hindi ako tumitindig doon. Tama lang yung sinabi mo na yun, mga kapatid. Basahin natin 1 John chapter 3 verse 9. Ito, basahin natin sa 1 John chapter 3 verse 8 hanggang 10. Ito. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 8 to 10, ang nagpapatuloy sa pagkakasala, makinig ka boy letra, ang nagpapatuloy doon sa pagkakasala, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Sapagkat sa simula pa lang, ang Diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Makinig ka. Ang mga anak ng Diyos, makinig ka boy letra, ang ligtas o ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, yun ang anak ng gumagawa ng kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Sino daw yung nagpapatuloy sa pagkakasala? Anak ng Diablo, unsaved. Tama lang yung sinabi mo, yung unsaved, yung anak ng Diablo, pupunta yun sa impyerno at hindi ako tumitindig doon. Kaya nga once saved, always saved tayo eh. Tumitindig ako sa anak ng Diyos na nasa pag-iingat ni Kristo at kailanman hindi gagalawin ng Diablo. Dapat ito yung ipapunta mo sa impyerno, kapatid. Yung anak ng Diyos. Kasi dito ako nag-root eh. Sa save eh. Hindi naman ako nag-ano sa unsaved. Sinabi ko naman sa iyo kanina eh. So wala po siyang na-refute sa lahat po ng talatang ibinigay natin. Affirmative po ako. Ikaw po ang negative. Dapat yung mga inilatag ko kanina, dapat giniba mo lahat yon.
Biruin mo, magpapasok ka sa debate. Ibang topic ang daladala mo. Ang daladala mo, faith alone. Hindi tayo faith alone ngayon. Sa susunod, pagtapos kita isa ako dito sa One Save Always Save, na next natin yung faith alone na yan. One Save Always Save tayo, bro. Focus ka lang sa One Save Always Save. Hindi tayo nakatukoy doon sa faith alone. Kaya out of topic ka kanina eh. Kaya wala po siyang napamalian doon po sa mga inilatag natin kanina. Sabi ko nga kanina, affirmative ako, dapat gibain niya yung mga talata ko. Na itong anak ng Diyos na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, na nasa pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi maaaring galawin ng dyablo, dapat mapapunta niya to sa impyerno. Eh ang problema, hindi maaaring magalaw ng dyablo eh. Paano na to? Pangalawa, yung tupa ni Kristo. Na sinabi ni Kristo na, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yung nasa pag-iingat ni Kristo at ng Ama na tupa niya, hindi daw malilipol. Dapat pamalian mo to. Dapat sabihin mo, ay hindi, mali si Kristo, malilipol yan. Dapat yun ang pamalian mo, hindi yung ibang topic. Pangalawa, mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Dapat ito yung mga itinatayo mo. Mahihiwalay pa tayo sa pag-ibig ng Diyos kahit na tayo ay ligtas na. Kasi sabi ni Apostol Pablo, sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dapat ang itayo mo, sabihin mo kay Pablo, mali ka Pablo, hindi ka nakakatiyak. Dahil pwede tayong mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Dapat sabihin mo kay Pablo ganon. Sabi ni Pablo, nakatitiyak ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng bagay binanggit niya. Ano daw? Kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pamalian mo si Pablo. Sabi mo kay Pablo, mali ka Pablo. Mas tama ako, si Boy Letra. May makapaghihiwalay pa sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kulang pa yung lahat ng bagay sa buong mundo. Dapat ganun. Ganun ang pagpapamali ng affirmative, negative key. Dapat ganun. Yung wala ka nasira dito at isa. Pangalawa, yung sinabi ng Diyos na mananatili yung ibibigay niyang kaligtasan. Isaiah chapter 51 verse 6. Hindi mo rin napamalian to. Paano na ngayon to? Yung 4 na poste nakatayo pa rin. Affirmative ako at negative ka bro. Paano yun bro? Wala ka napamalian kahit isa dito. Kasi pumunta ka sa ibang topic eh. Kaya pasensya na sa mga, alam ko mas maraming RCC dito na nanonood. Pasensya na. Kasi yung pambato nyo mukhang mukhang sablay ata mga brother. Kasi faith alone yung tinira niya kanina sa unang stand niya. Dapat one save always save. Kaya nga binigyan na kita ng clue ngayon bro Itong mga anak ng Diyos na hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, dapat mapapunta mo tong impyerno. Itong mga nasa pag-iingat ni Kristo, nasa pag-iingat at hindi magagalaw ng dyablo. Pangalawa, itong tupa ni Kristo na sinabi niyang hindi malilipol na dahil nasa pag-iingat ni Kristo, nasa pag-iingat ng Ama, dapat sabihin mo dito, ay hindi, malilipol pa rin yan. Dapat ganun. Negative ka Pangalawa, Romans 8:38-39. Sinabi ni Pablo, siya ay nakatitiyak ng walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng bagay daw sa mundo, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Dapat pamalihan mo si Pablo. Sabi mo, Pablo, mali ka Pablo. Meron pa rin makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kulang yung lahat ng bagay sa mundo. Dapat ganon. Negative Isaiah 51 verse 6. 1 minute. Sabihin mo sa Diyos na hindi mananatili ang kaligtasang ibibigay niya. Dapat ganon yung pagpamamali. Kaya, one save, always save. Matibay po yan mga kapatid. At sinabi niya kanina, may mababasa ka ba dyan letra por letra, one save always save? Meron. Ano ba yung binasa natin? Numero ba yan? Letra yan Letra yung binasa natin kapatid lahat yan, patukoy lahat yan sa one save always save. Hindi numero yan, letra yan, kaya letra por letra yan. Lahat ng mga ibinigay natin, kaya nga hindi mo mapamalian Kasi lahat yan nakatukoy sa one save always save. Dahil ang tao po na naligtas, yan ay preserve. Yan ay nasa pag-iingat ni Kristo, nasa pag-iingat ng Ama, nasa pag-iingat ng Diyos, at nasa pag-iingat ng pag-ibig ng Diyos. Kaya yan po ay mananatiling ligtas magpakailanman. Kaya anong sabi ng Diyos? Pero
Ang kaligtasan Ay. aking ibibigay ay mananatili magpakilanman. Thank you po, Yun thank you. po yung Ayun na. first rebuttal stand ng ating kapatid na si Brother Buloy. Time na, time. So, ayun no, nakita natin yung rebuttal stand ni Buloy. So, ayan, dadako na tayo sa cross-examination. Pagtatanong kapatid na Boy Letra. Alright, tanong. Dito sa, 'di ba sabi mo yung mga nakay Kristo no, hindi na Ayan, time ngayon starts dito na. sa Roma 11:17. Subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat sa katabaan ng punong ulibo. Ligtas ba to yung naikabit sa sanga na punong ulibo? Ligtas, one save always save ba to? Yes or no? Yes, once save always save yan dahil nakatukoy ka sa ligtas. Ngayon, yung tinutukoy dyan sa Romans chapter 11, yan po ay nation ng Israel at ng Gentiles. Ngayon, yung mga Israelita, which is yung nation of Israel, sila yung mga original na olive na nakakabit dun sa root. Ngayon, ito pong mga hentil, Sabi mo no, ligtas ha? na mga naikabit sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, naikabit tayo question. doon, nag-grab tayo doon sa Next biyaya. question. Makinig ka. Next question, makinig ka. Tama, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. Tignan mo nga ang kabaitan at kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabagsikan, mga nahulog ha. Ngunit sa iyo ay kabaitan ng Diyos. Mananatili ka sa kanyang kabaitan kung hindi ikaw ay puputulin din. Letra po letra. Pag pinutol, ligtas pa rin. Ah, yes. Bakit? Dahil ang tinutukoy Pag kasi dyan, pinutol, bro. ligtas. Wait lang bro, magpapaliwanag ako. Sige. Dahil yung tinutukoy kasi dyan na pinutol, invento mo lang naman na ligtas yan. Sabi ko nga kanina, yan ay nakatukoy sa Gentile. Objection mo na, Mr. Moderator. Oh, bakit sumagot ako ng Objection mo na, objection. Mr. Moderator. What is your Sinabi ko daw objection? na invento. Nag-side comment siya. Di ba pinaklarify natin? Binasa natin yung sa taas. Sabi ko, ligtas ba yan? Sabi niya, ligtas eh. Tapos invento ko daw na ligtas. Nagtatanong lang ako dito, Mr. Ayan, Moderator. Pa-warning yan. Side comment. Yan. Nag-side comment. So, iwasan po natin yung side comment. No? Tanungin natin. counter objection, Mr. Moderator, counter objection. Ano yung counter objection mo, Brother Kasi yung Buloy? ang tinatanong niya ngayon, yung mga nabali ng sanga, hindi ligtas Oo yun. nga na ba? Oh, kasi kanina ang tinutukoy mo yung mga nakabit na sanga eh. Kaya ang sabi ko, ligtas yun. O ba't ka mag-objection ngayon sa nabaling sanga? Oh. Magkahiwalay yung tanong mo, bro. Magkahiwalay yun. O, next question. Next Pagsamahin natin. Pagsasamahin ko, Mr. Moderator. Sige. Subalit kung ang ilang mga sanga ay nabali at ikaw, na isang ulibong ligaw ay isinanib. O, sinanib ha, yung ulibong ligaw. Sa kanila, o, diligtas na, nakasanib na sa puno eh. At ikaw ay nagiging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Huwag kang magmalaki sa mga sanga, ngunit kung ikaw ay magmamalaki, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kung hindi ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga ang mga sanga ay nabali upang maisanib ka. Tama sa ayan na, tuloy na. Tama sa kawalan nila ng pananampalataya ay nabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka, huwag kang magmalaki kung hindi matakot ka. O dito, sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang likas na mga sanga, ikaw man ay hindi panghihinayangan. Tignan mo ang kabaitan at kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabagsikan. Ngunit sa mga hindi ngunit sa iyo ay kabaitan ng Diyos. Kung mananatili ka sa kanyang kabaitan. Kung hindi ikaw ay puputulin letra por letra. Di ba pag pinutol nahulog kabagsikan yan? Ayon sa talata. Yes. Ligtas Yes, pa rin pag na- yon. Yes. Ligtas pa rin ba? Yung Pag una mong naputol sa categorical- sanga. Yung unang categorical mo ano ba? Ang dami mo kasing categorical, bro eh. Sa isa Makinig lang. ka muna kasi yung puputulin ng sanga, ligtas pa ba pag naputol? Ligtas pa ba? Hindi nga ligtas yung naputol. Oh, hindi pa naligtas. Ligtas. Hindi ligtas kaya walang mawawalang kaligtasan doon. Kasi nga nakatukoy yun sa hentil. Sabi ng Diyos, kung ikaw ay mawawalan ng pananampalataya gaya ng Israelites no na bayan na original na olibo, ikaw ay puputulin din.
kung ikaw ay mawawalan Oo, ng pananampalataya, hindi ligtas yun, kaya hindi mawawalan ng kaligtasan. Yun ay nakatukoy sa hentil, hindi po sa isang Anong tao. sinabi dito? Kung ikaw ay magmalaki, sabi mo kanina, kung mawawala ng pananampalataya, may nakasulat ba dito? Sinabi dito kung magmalaki lang Ano nakasalat dito? Huwag kang magmalaki o huwag kang mawala ng pananampalataya, letra por letra. Dinagdagan mo na naman. Parehas, kanina binasa mo eh. O sige, ulitin mo yung pagbasa mo. Meron, may binanggit ka na, sige, ako babasa. Anong Meron, talata basahin yan? mo nga. Showdown talata na lang, Mr. yan? Moderator. Pag may nabasa siya, talo na ako eh. Hindi, sabi mo kasi, Wala ganyan dito. may pananampalataya kang binanggit kanina. Anong verse mo? Sige, ako babasa. Anong Ulitin verse natin, mo ako objection mo na, babasa? Mr. Moderator. Teka muna. Cut ko Ulitin muna natin yung time, cut ko muna yung time. Kasi grabe yung document Hindi mabigay yung talata eh. Ano Hindi yun, mabigay. Kanina pa ako papayag basa ng kayo, basa, hindi ko na showdown. mabigay. Yun. Showdown. May Yung sinabi dito sa mawala sinabi ng mo pananampalataya. na pananampalataya. Tapos, Sabi dito magmalaki lang eh. Babasahin ko, Mr. Pag malaki. Moderator. Hindi, ako ang babasa Sige. bro. Ako ang tinatanong. Mapag- Stop malaki po kasi yung itong time, mga to. Stop po yung Ibigay time. mo, Basahin ibigay nyo mo kasi yung time. 2 minutes na Ako lang yung babasa, natira. ako. Ibigay mo yung Kapos mo na nga talata ng bro. time. O, ibigay Kanina mo pa yung nga ako talata basa ko. ng basa. Post to. Hindi ka nakikinig. Post to Objection mo na na nga, to. Mr. Moderator. Objection mo na nga. Kanina pa ako anong basa ng objection basa mo? ng talata. May binanggit dito. kang pananampalataya kanina. Huwag kang Manahimik ka magsinungaling. muna, bro. Bro, May binanggit maubos yung ka. time ko. Wala, Huwag mo ubusin yung time ko. May binanggit kang pananampalataya kanina. Huwag kang magsinungaling. Patahimikin mo muna, bro. Magmumute kita muna, bro. Relax, Buloy. relax ka lang. Relax ka lang. ano Ang showdown dito, Mr. Moderator. Ang showdown dito, bakit nabali yung sanga? Ang sabi ko dito, dahil nagmamataas, Objection. nagmamalaki. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Tumahimik ka muna, bro. Teka muna, saglit lang. Okay Teka lang. muna, Pwede saglit lang. Bro, pwede saglit lang. Paano ko matatapos? Hindi tayo matapos dito, bro. Hindi tayo, Sige, bro. mamaya tayo dito. Juan, Boy Letra. Ibigay mo kasi yung talata. Ba't natatakot ka? Kasi nagsisinungaling ka Kanina ko pa binigay yung talata. Hindi ka nakikinig kasi. Tumahimik ka muna. May binanggit kang Oh, pananampalataya. nagsinungaling daw ako. Tumahimik ka muna. Relax ka lang. Inom ka muna nga ng tubig. Painumin mo muna ng tubig yan. Painumin mo Talata kasi ibigay mo yung talata. Teka muna, teka muna. ba't takot Roma ka? 11. Roma Roma 11, 13, pababa. Kanina pa ako basa ng basa dito. Naubos na nga yung time eh. Talata ng talata, kanina pa. Meron O, tayong 2 tumahimik ka muna. minutes and 33 seconds ha. So ano yung objection mo, Boy Letra? Tapos tatanggapin ko yung counter objection ni Boy pagkatapos mo. Ang nabasa ko kasi letra por letra, nagmataas. Huwag kang magmataas. Hindi sinabing huwag mawala yung pananampalataya. Sabi dito, tama sa pananampalataya mo kaya ikaw ay naikabit. Ngayon, anong dahilan bakit siya kailangan gapasin? O babasahin ko ha. O, sabi dito, basahin, nakakat ba yung time? Cut yung time, cut. O, sige. Mr. Moderator, Mr. Babasahin ko, Moderator. showdown. Wait lang bro. Ano yun? Binigay ko na yung talata eh. Ang karapatan niya lang bro, magtanong, hindi magpaliwanag. Magtanong siya, wag siya magpapaliwanag. Showdown to, bro. Showdown to, Wala. bro. Magbabasa lang ako, hindi ako magpapaliwanag. Magbabasa lang. Hindi kasi Ika-clarify lang ba natin ba yung gusto talata. nyo? Showdown, magtanong ka. i-showdown ba natin showdown na ito lang. sa talata? Or Pag may nabasa sige. ko, Sige, ganto. Counter showdown ko. ganto. Pag may nabasa okay, counter showdown ko ha. Hindi, ito, makinig ka sige, muna. sige, ano yung request mo, Counter Buloy, showdown sa ko, ah. counter showdown? Sa Romans chapter 11 verse 20, kapag may binanggit doon na di pananalig sa Diyos, talo na siya. Sige ha. Sige. Sige. Di pananalig sa Diyos. Oo, Tatanggapin sige. mo ba yun? Objection mo na, Mr. Moderator. Wala, takot Oo. na. Objection mo na. Buna. Tumahimik ka lang. Takot-takot. Wala. Hindi ako natakot sa'yo, bro. Sure. Tumahimik ka muna. Bro, relax ka lang. Tanong ka lang kasi huwag ka Ipapatuloy na lang. magpaliwanag. Magpaliwanag ka Yan, mamaya sa yan. debatin mo. Tumataas. Bro, tahimik ka muna. Kanina, nakatahimik ako. Nagsasalita ka, nakatahimik ako. Oo. Sige. Objection muna, Mr. Moderator. Ito na lang mga kapatid no para makamove tayo kasi 2 minutes and 33 seconds yung kuan i-disregard na lang Sa natin yung counter showdown, showdown. Tatalakay na lang tayo sa next question, Brother Buloy. Okay lang ba yun sa'yo? Kasi 2 minutes na lang, 2 minutes and 33 seconds na lang. Sige. Next question. Mamaya na yan. Sabi ko sa kanya, huwag siya magpaliwanag. Mamaya Di sa pa nga ako rebuttal, nakapagsalita eh. Magsasalita muna ako, pwede. Mamaya ka na. Magtanong ka Nakakat lang. Oh, Mr. Moderator, teka muna kasi.
Nakakat naman yung time. Ang objection ng Mr. Moderator, itong nasa 20, binali ito, yung mga Hudyo. Ang usapan namin yung mga hintil na ikinabit. O bakit tinanggal, bakit? Tumahimik ka muna kasi, bro. Parang awa mo na, bro. Bro, parang awa mo na. Paawat ka, parang awa mo na, bro. No? Binago bigla eh, no? Nang Ano, bro? Tatagal tayo dito, bro. natakot Hindi bigla natatakot eh, sa'yo, bro. Hawak-hawak ko. Sigaw mo na, Bro, sigaw mo na. paano mo muna nga nagsaside comment? Pa-mute mo muna nga. Di, paano yan na wag mag-side comment, bro? Natatakot daw ako, bro. Paano mo yan? Pa-orientation mo muna yan, bro. Magtanong ka lang Oh, kasi. ngayon, Mr. papaliwanag Moderator. ka na eh. Hindi na tayo Ano ba to, nalala. Mr. Moderator? Ano nangyari dito? Pakigising nga muna yan, Mr. Moderator. Papakinggan, Mr. Buloy. Papakinggan ko muna yun. Mute ka muna. Kuha ni Willie try yung Sabi tawag dito. objection. Sa verse 20, yung mga Hudyo yan, nawalan sila ng pananampalataya kaya binali sila. Ang usapan namin dito, Mr. Moderator, yung inugpong. Yung inugpong na sanga. Dahil ba sa walang pananampalataya? Dahil nagmalaki. Kasi nagmalaki siya eh. Ligtas-ligtas daw siya eh. O babasahin ko, Mr. Moderator, di ako natatakot sa'yo. Mainig ka dito. Simulan natin ha. Huwag kang magmalaki sa mga sanga, ngunit kung magmalaki ka, alalahanin mong hindi ikaw ang nagdadala sa ugat, kung di ang ugat ang nagdadala sa iyo. Sasabihin mo nga ang mga sanga ay nabali upang ikaw ay maisanib. Tama, o sa tama dito sa 20, sa kawalan nila ng pananampalataya mga Hudyo ay nabali sila. At sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magmalaki kung di matakot ka, sapagkat kung hindi pinanghinayangan ng Diyos ang mga likas na sanga, ikaw man din ay hindi panghihinayangan ng Diyos. Tignan mo ang kabaitan at kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahulog ay kabagsikan, nahulog ang kabagsikan. Ngunit sa iyo ay kabaitan. Kung mananatili ka sa Kanya, kabaitan, ikaw ay puputulin din. Mr. Moderator, ano nabasa natin? Di ba pagmamalaki yon? Kaya siya puputulin? Talo na to eh. Kanina pa to talo eh. Okay. Ano nabasa? Okay, nabasa niya Mr. Buloy. Anong counter objection mo? Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Kasi natakot siya kanina sa 20. Yung Israelita na mga original, pinutol sila dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ganon din ang gagawin sa mga Israelita hintil. yun. Kaya nga, yung pagmamalaki Sinabing ko nila, yun din sa mga hintil. Meron dito? kaya nga sila puputulin Ikaw, din basahin dahil sa mo, kawalan ikaw nila ng naman pananampalataya. Brother boy, litera. Teka muna. Papakinggan ko muna si Brother Buloy. Si Bro Buloy. Sumasabat eh, natatakot na yata ate. Wala kasing Sige, punto. O, side comment na naman. Sige, Moderator, nakakarami Bro, na yan. Dagdagan mo na yung Teka oras muna. ko, Mr. Moderator. Pakinggan Ang muna dami natin na si comment yan. Kanina pa Counter to objection post time lang, ninyo hinihingi ko. 2 minutes and 33 seconds. Hindi to uusad. Sige. Mr. Moderator, objection dahil dapat kasi magtatanong ka. Magpapaliwanag, mamaya meron ka namang oras sa pagpapaliwanag. Magtanong ka lang. Nagbasa lang ako, hindi ako nagpaliwanag sige, dito. sige. Ito na lang para Kaya makapag-move nga, tayo. magtanong ka lang. Magbabasa ka, mamaya sa rebuttal mo. Next question na lang, bro. 2 minutes Next pa question naman. na. Resolve na yun Next eh. question. Kanina ko pa niresolve Para- yun eh. O, next question. Sabi ni Next Satanas, question. no? O, makinig ka. Sabi ni Satanas, kainin nyo yan, magkasala, kainin nyo yan, huwag kayo sumunod sa Diyos. O, namatay ba sila? Pumasok ba yung kasalanan? Save pa ba sila? Yes or no? Ay, hindi naman pinag-uusapan kung save sila doon. Ang si Yes Ebat or Adan, no? Objection mo na, Mr. Moderator. What is your Yes objection? or no? Ligtas pa ba sila? Ayun, categorical, Bro Buloy. So, sagutin mo muna ng categorical and then i-explain mo dun sa tawag dito sa... Ulitin ko, pakat yung time ha. Ulitin ko ha. Doon sa Eden, ligtas sila doon, nasa paraiso sila. Nung nagkasala sila, ligtas pa ba sila? Yes or no? ligtas pa rin sila. Bakit? Dahil nga sa kabutihan ng Diyos, sa grasyang ibinigay niya, ligtas pa rin yun. Ligtas pa rin sila. Bakit? Oh. Ligtas pa rin si Ebat Ligtas Adan, pa rin kapatid. sila. At yung save So hindi doon, sila mamamatay. mamamatay sila sa katawan. Pero yung kaluluwa kasi nila, yun ang ligtas. Di na Sunod makapagsalita. na tanong. Sunod na tanong. Sige, sunod na tanong. Sunod na tanong. Ano ang sunod na kabayaran tanong. anong sabi ng Diablo? Anong sabi ng Diablo? Pag nagkasala,
Pag namatay, ligtas yon. Yung katumbas ng salitang matay, ligtas. Saan dictionary yan? Na yung katumbas ng salitang namatay, ligtas. Saan talata yan? Ayun nga. Talata, bigyan mo ako. Di ba sabi sa Talata! Romans 6:20 Objection mo na, Mr. Moderator. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh, gift of Yung God kamatay. yun! Wait lang, ano ba naman to, sabat ng sabat naman. Yan, patapusin muna natin si Busy Bulo. ka lang, Bron. Sige, Ang sige. ingay-ingay mo, nasa sako ka eh. Sige mo na, bisa Okay, mo na. sige, bro, sige, bro. Ano Ano yung- Sa Romans 6:20? Okay, Romans sapagkat ang 6:23. kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay kamatayan. buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung kamatayan doon, hindi yun kamatayan sa impyerno. Yun ay kamatayan sa pisikal. Kaya si Eva at Adan, mamamatay man sila sa pisikal, pero meron silang kaligtasan sa langit. Anong kaluluwa nakasulat kasi- doon? Yung kaluluwa Makinig kasi ka yung bro. muna. Oh, next question. Ayun Makinig ka muna. next question na, next question. Anong nakasulat doon? Yung kamatayan doon, kaligtasan, mayroon ka nabasa na yung kamatayan, kaligtasan, nagsinungaling ka na naman. Yung kamatayan doon, kaligtasan, katumbas. Hindi ako nagsinungaling. Letra por Ano, letra. Mr. Moderator? May Hindi ako nabasa ka, nagsinungaling. yung katumbas ng salitang kamatayan. Ano yung binasa mo? 'Di ba yung kaloob ng Panginoon yung buhay na walang hanggan? Hindi naman yung kamatayan eh. Balik. Nagpapaliwan. Mr. Moderator, ayaw Teka muna, pa. Ano teka muna, talata? Mr. Moderator, ayaw ko pa sagutin eh. Anong talata mo na? Ano yung talata niya, Mr. Moderator? Babasahin ko Yun nga. nga, yun nga yung Roma 6:23. For the wages of ayun, sin. Roma Roma 6:23. 6:23. For the wages of Roma sin. 6:23. Mr. Moderator, paano naman yung time ko, Mr. Sapagkat, Moderator? makinig ka muna. Tika muna. Dinagdagan ko na. Pambihira. Makinig ka muna. Sapagkat Hindi ang ako pinapasagot. kabayaran ng kasalanan, ayun naman ito to. Babasahin ko yung talata dito, magtatanong, tumahimik ka muna kasi. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ano yung equivalent sa kasalanan? 'Di ba kamatayan yung equivalent? Hindi naman Tama. equivalent na buhay na walang hanggan eh. Teka lang. tama pala. Magpapaliwanag ako. Easy ka lang. Ba't ayaw mo pagpaliwanagin? Tama nga. Sagot Pero na, yung- sagot na. Sige, Ay, ayaw ko pa sagutin, Mr. Moderator. sige, bro. Sabagot Bro, ka bro. na. Patawan mo nga yan ng walang Sumagot ka hanggang na. parusa. Sagot na bro, sagot na. Okay. Nagdagdag ako ng time. Okay, yung kabayaran ng kasalanan doon, yung kamatayan, yun yung kamatayan sa pisikal. Kaya nga tayong mamamatay tayo sa pisikal eh. Ang kaligtasan kasi nasa espiritu natin. Ligtas pa rin yung pisikal, ligtas pa rin yung espiritu kahit yung pisikal namamatay. Kagaya natin ngayon, tinanggap natin si Kristo. Mamamatay man yung pisikal natin dahil yun yung kabayaran ng kasalanan. Pero dahil nga sa mabuting kaloob ng Diyos, tayo Next po ay question. pupunta sa kaharian niya. Next question. Meron sinabi dito, physical, letra por letra, showdown. Mr. Moderator, showdown na nga to. Meron din sinabi dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan physical. Showdown, lalaban ka. Pag may nabasa Sige, ang physical counter dyan, talo showdown. na ako. Counter showdown. Hindi, ba't Kapag may counter showdown ka? Teka lang, Tanggapin counter mo showdown. yan. Ba't Counter showdown. Teka muna, Mr. Moderator, ganito yan. Tanong to, Mr. Moderator, ba't siya magka-counter showdown? Ang tanong ko, Counter Mr. showdown, Moderator. counter Tumahimik showdown. ka muna dyan. May objection na ako, tumahimik ka muna. Alam mo, Pag may showdown nabasa yan, siya mahalaga dito- yan. Mahalaga yung Tumahimik ka muna showdown. kasi. Hindi lang ikaw ang may karapatan Mahalaga dyan. nga. Ang Mahalaga nga. showdown, Magkakasabay-sabay ang naman showdown, tayo. Latag kayo sa dalawa, latag kayong dalawa. Lalatag Oo. si Boy Letra, lalatag ka Buloy. So, yun yung kasunduan when it comes to showdown. Meron kayong ipapakita dalawa. And then, sa ipapakita ninyo, ang huhusgan niyan is ang viewers and then ang moderator. Okay lang ba yan sa inyo? Showdown na. Ganito yung showdown ko, Mr. Moderator. Sabi niya kasi, daldal niya, dinagdagan niya yung talata. Sabi niya dito, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay kasalanan, physical lang daw to, Mr. Moderator. Pag may nabasa niya dito salitang physical lang, physical, letra por letra, talo na ako. Iyan yung sabi niya eh. Ba't mag-counter showdown ka pa? Ganyan lang kasimple. Mabasahin mo, talo ko. So, kakasa ka ba dun Counter sa showdown, amo niya? moderator. Buloy? Counter showdown. Okay, counter showdown. Ano yung counter showdown mo, Mr. Buloy? Kasi gusto niyang ipakita yung letra por letra na physical. O ngayon, Oo. yung letra por letra na kasi dalawa yung kamatayan dun nga tinutukoy sa Greek eh. Kamatayan sa physical, kamatayan sa espiritu. Spiritual. Yun pala eh. O edi may kamatayan din sa physical.
O ano, edi talo ka rin sa showdown mo. O, Tutol ako doon. Ang tutol ako, sabi mo, physical lang to. basya, edi, O may nabasa ka, physical lang. yun naman talaga eh. Kasi si Adan, tsaka O si sige, sunod na tanong na. Next question na. Ayaw mo naman pumalag ng showdown eh. 30 seconds Parang ka lang haba. kasi. Next question Mr. na. Moderator, parang ang haba ng oras nito kanina pa to. Hindi kaya Nakapause yun kasi showdown yun, bro. Nakat yung time Magkakasundo kanina, tayo eh. bro. Ilang time na lang ba to, bro? Ilang time na lang ba 30 to, Mr. seconds na Moderator? lang, bro. 30 Oh, seconds. daldal kasi ng daldal eh. Dinagdagan ko. 20 minutes O, na dinagdagan ako ko kasi. nagtatanong eh. Hindi, dinagdagan ko kasi ng 1 minute kanina. Oo. Ano ka kasi, So, side 30 comment seconds kasi, na side lang. comment eh. Ngayon, Next question. nung nagkasala si Adan at Eva, sabi mo spiritual pala. So ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kasama pala spiritual na ngayon. Nung nagkasala si Adan at Eva. Inamin mo yan eh. Kasama na spiritual, yes or no? Yes, kasama nga doon, Oo. physical. Pero, manahimik ka lang muna kasi, manahimik ka lang muna. Pero si Eva at si Adan, ligtas pa rin yun. Bakit? Dahil nga sa biyaya ng Diyos. Kaya nga, tinakipan sila ng ng damit ng tupa eh. Kaya ligtas pa rin sila. Yung kaluluwa nila ligtas, mamamatay yung kanilang physical. Oh, sabihin mo, nasa impyerno si Eva at Adan? Time na. Kontray mo yung Ayun. Biblia? Time na. Ayun, so ang gandang akala ko magso-showdown talaga. So ayun yun yung rebuttal stand, cross-examination ni Boy Letra against sa first stand rebuttal ng ating kapatid na si Brother Buloy na tinitindigan niya one save always save sa panig ng mga Baptist, and then ang gigiba is yung RCC si Uncle Boy Letra. So ito na po yung rebuttals na ng ating kapatid na si Boy Letra. So Boy Letra, ready ka na ba sa yung rebuttal stand? Mananatili ka kay Kristo, ito po yon. Hindi po yan faith alone, no? Yung mananatili ka kay Kristo, nandiyan yan sa Juan 6, talatang 55 to 57. O, makinig kayo Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Hindi sinabing symbolical. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay, ano sabi? Nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kaya doon sa Roma 8:1, ang mga nakay Kristo hindi nahatulan kasi nananatili sa pamamagitan ng kumakain at umiinom ng laman at tunay na dugo at tunay na laman ni Kristo. Hindi sinabing symbolical na laman at symbolical na dugo. Meron ba kayong ganyan? Eucharist yan, bro. Kaya nga doon sa talatang 11, no? Pag magmalaki ka, hintil ka. O naipasok ka na. O hintil ka pa rin. Kristiyano ka na. Nakakabit ka na kay Kristo. Hintil pa rin. Bagong tao ka na, kaya nga born again, bagong tao. O ano sabi doon, huwag kang magmalaki sa mga pinutol. Pag magmalaki ka, anong sasabihin? Gagapasin ka. O pag gagapasin ka, anong mangyayari sa'yo? Kabagsikan sa mga nahulog. Yung mga sanga, pinutol, anong gagawin? Ipanggagatong, bro. Tapos sasabihin mo, tapos ikakapit mo sa'yo yung ang pinanganak ng Diyos hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi sa'yo, bro eh. Kasi sinasadya amin kasi nungalingan, bro. Sinabi mo, kahit, bro, meron bang always dyan? Meron, bro, letra por letra. Tapos magpapaliwanag, wala pala. Tapos ulitin ko, bro, meron ba nakasulat salitang always dyan? Nakasulat, letra por letra. Yes daw. Tapos binasa natin, wala pa rin. Kaya nga sabi ko, sunod na tanong ko, ayoko na eh. Bro, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mo. Kahit walang salitang always dito, ipipilit mo pa rin. Sabi mo, hindi mo na ipipilit eh. Hindi nagsinungaling ka nga. E di sinadya mo yung kasalanan mo, tapos ikakapit mo ang mga pinanganak ng Diyos hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Nagpatuloy ka eh. Tapos ikapit mo sa'yo yan. Huwag mo sa'yo ikapit yan, bro. John 8:44, ang ama ng kasinungalingan si Satanas. Huwag ka magsinungaling dito. Ako kanina pa ako dito, may nakita ka nagsinungaling ako? Wala akong sinungaling dito. Tapos yung pumasok yung kamatayan kila Adan at Eva, pati spiritual doon. Basahin ko. Physical lang daw yung mamamatay, hindi daw kasama yung kaluluwa sa impyerno doon. Kaya nga nanganib tayo papuntang impyerno eh. Tinulak tayo ni Satanas. Kasi yan, paraiso, one save always save. Save yan, hindi nga one save always save eh. Si Satanas lang nagsabing one save always save, bro. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Sabi mo, bro, physical lang yan.
Walang physical dito. Makinig ka, ito ang proto-evangelium. Kung ito physical lang, hindi na dapat ipapanganak si Kristo kasi laman lang naman pala mamamatay sa atin eh. Ligtas pala tayo sa langit. O dito nga sa 15 oh. Ito na yung pangako. Para sila hindi para sila maligtas, anong gagawin? Anong gagawin ng Diyos? Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Si Kristo kailangan mo nang ipako sa krus. Pag ipinako siya sa krus, nabuhay siya muli, no? Ayun na, maghahari na siya, no? Doon sa Psalms 110 verse 1, sabi doon, no? Umupo ka sa kanan ko hanggang sa lubusan kong pasukuin ng lahat ng iyong paanan lahat ng iyong kaaway sa iyong paanan. Kailangan maghari si Kristo. Kaya nga yung binigay mong talata, hindi yun physical lang, bro. Ang sinabi doon, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Tama ka, spiritual doon, tsaka physical. Pero kung sasabihin mong physical lang, tutol ako. Pero sinabi physical lang dito. Ang kabaliktaran nun, ngunit ang espiritu nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang ginawa mo, pinagbaliktad mo eh. So yan, nagsinungaling ka. O anong sabi dito? Natupad talaga yung hula sa inyo, bro eh. Jeremiah 7:10. Makinig ka. Ano sabi sa Jeremiah 7:10? At pagkatapos ay magsisiparito kayo sa harapan ko ng bahay ko na ito, na tinatawag ang aking pangalan, may pito, tumatawag sa pangalan na magsasabi, kami ay ligtas, upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumal-dumal na ito. Yung kasalanan mo, bro, hindi yung kasalanang hindi ikamamatay, kasi meron dalawang klase ng kamatayan. May kasalanang ikamamatay, may kasalanang hindi ikamamatay. Dito sa unang Juan 5:11 hanggang merong kasalanang ikamamatay, merong kasalanang hindi ikamamatay. Yung ikamamatay, iyon yung sinasadya. Pero dun sa ang anak ng Diyos hindi na nagpapatuloy, ibig sabihin hindi na nanadya ng kasalanan, kasi pag nanadya ka ng kasalanan, Hebreo 10:26, mapunta ka ng impyerno. Sinadya mo yung kasalanan, tapos ikakapit mo sa iyo yung talata. Klaseng kalokohan mo niyan, bro. Pag nagsinungaling ka, bro, hindi ka na anak ng Diyos, bro. Sinadya mo pa. Buti sana kung yung pagsisinungaling mo mayroong magandang maidudulot, baka pa kaso hindi, bro, nililigaw mo yung mga tao. Pag walang always, wala talaga. Yung preserve, hindi yun papabor sa inyo, kaya nga preserve. Hindi pa yun ibinigay sa iyo, naka-preserve pa yun, sa langit yun katuparan. Sa Lucas 18:30, no? Ibibigay ang buhay na walang hanggan sa panahong darating. The word to come. Hindi ngayon, hindi sa panahon ngayon, hindi sa lupa, kasi sa lupa, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, spiritual at physical. Dito sa lupa, kamatayan, physical, dadanasin mo talaga yung physical. So hindi ka pwedeng once save always save dito. Ngayon, kung mananatili ka kay Kristo sa pamamagitan ng pagkain ng tunay na dugo at tunay na dugo at laman ni Kristo, mananatili ka kay Kristo. Hindi naman kayo kumakain ng tunay na dugo at tunay na laman. Anong ginawa nyo? Sa Roma 11, nagmamalaki kayo. Sinabihan nyo yung mga hindi sumampalataya, mga Hudyo, hindi maliligtas. Di ba aral nyo yan? Yung mga Hudyo hindi maliligtas. Maliligtas sila. Anong talata? Mateo 22:34. Sabi doon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. So pag meron kang invincible ignorance, hindi mo alam yung ginagawa mo, maligtas ka pa rin. Nandiyan yan sa Lucas 12:48-47, merong parusang magaan. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Doon sa unang Korinto 3:15, magdadaan ka sa apoy. Iyan ang stand, bro. Ganyan mag-stand. Titirahin ko yung one save always save. May nailatag ka bang one save always save? Paano ka atakihin yung one save always save? Wala nga Ang inatake ko faith alone kasi mali yung pagkahulugan mo. Dinagdagan mo ng salitang mabuti. Walang salitang mabuti dun, bro. Sabi dun yung gawa ng kamay ng tao, pag binaba mo yun, pagtutuli yun. Gawa ng kamay ng tao, pagtutuli. Letra po letra. Yung preserve, hindi ikatumbas always, bro. Kunyari, yung hotdog ilagay mo sa rep, always yun. Ibig sabihin nun, hindi mo pa pakakainin yung hotdog. Ire-rep mo pa. Para pagkakainin mo na, yan naman salvation, nakapreserve pa lang sa atin.
No, ulitin ko, Lucas 18:30, kasi nga ibibigay yan sa darating pang panahon. Hebreo 9:27. Pagkatapos na mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. Patay ka na ba? Hukuman ka na para bigyan ka ng reward. O doon sa Lucas 12:43, kailan na binigay yung hanggan? Di ba nung namatay na? Doon pala magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin dito, hindi na tayo mamamatay dito. Immortal na tayo dito. Saan talata yan, bro? Anong klaseng kalokohan yan, bro? Walang salitang always dyan. Parang hawa nyo na. Pag sinabing salvation, always kagad. Pag sinabing preserve, always kagad. Ano yan, bro? Ba't ano yung pinagagagawa nyo, bro? Tas ayaw mo tanungin kita sa dictionary. Pinag-equal-equal mo yung mga salita, bro, eh. Kung pag-equal-equalin yan, equivocation yan, bro. O pag preserve, always. Pag preserve, maaagaw. Di wag mo ipaagaw. Kung magmataas ka, di maagaw nga. Diyos pa nga, gagapasin ka nga ng Diyos, eh. Pag ginapas ka ng Diyos, saan ka mapunta? O doon sasabi mo, tinanong, bro, ligtas ba to? Hindi niya alam, sa talata sa baba, gagapasin yon pag nagmataas. Nagmamataas, ligtas. Ligtas na ako, di na ako mamamatay. Walang ganyan, bro, ha? Huwag kang ganyan, no? Dito, pakatha po yan ng Diablo, no? Pakana po yan ng Diablo kasi kasinungalingan yan. Unang Timoteo 4:1 hanggang sa mga huling panahon, may mga magtuturo ng alal ng Diablo, mga kasinungalingan. Walang ganyan sa Bible, bro, kahit hanggang bukas tayo magdebate dito, bro. Gusto mo hanggang bukas tayo dito, wala ka talaga mabasa, bro, eh. Paano ko titirahan yung osas? Wala ngang osas. Kanina pa ako bro, may always ba dyan? Ang babasahin niya, save. Yung save, babasahin ko pa nga sa Greek, preserve. Yung preserve, always na rin. Sana nilagay na lang ni Strongs, always. Wala nakalagay na always dito, eh. Yung preserve, kaya preserve, kasi sa langit pa natin yan matatanggap, kaya nakapreserve pa. Hindi mo pa yan i-consume, bro. Hindi mo pa pwedeng i-consume yan sa lupa, bro. Mamamatay pa tayo sa physical, mangalip pa tayo yung impyerno pag nagmataas ka. Kaya ang sabi doon ni Pablo, matakot ka nga dyan, bro. Mga pinagsasabi mo, sabi na Pastor Pablo. Nag-assume to, wala daw ako natutulan. Assumption ng introdata. Nag-assume ka lang na wala ako napatunayan, kanina ka padurog, bro. Ayun, time. So, ayun po yung latag na natin kapatid na si Boy Letra, no? Sa kanyang rebuttal stand na yun yung latag niya when it comes sa pag-iba niya sa one save, always save. So, Brother Buloy, ready ka na ba sa yung cross-examination para sa rebuttal stand cross-examination? Ready na po, ready na. Ayan, ready na. So, ayan, di na natin patatagalin, no? Set ko muna yung time sa 7 minutes. So, 7 minutes. Ayan, ready na ba? So, yung sa mga viewers, shoutout sa inyo dyan sa lahat ng mga viewers. Sinong pumapanig sa one save, always save dyan, press 1. At kung sino yung hindi naniniwala sa one save, always save, press 2 sa mga viewers na nasa baba. So, ayun, no, ayon sa ating kuan, pwede po natin i-share sa iba, sa ating mga friend dito sa TikTok, kasi ang ating pong pinag-uusapan ngayon is about sa kaligtasan. So ang daming one, no? So si By Grace 1, si Renan 2, si Natos 2, si Redskin 1. Marami palang mga Roman Catholic dito, and then Baptist. Ayan, maraming Baptist dito. So, ayan, hindi na natin patatagalin, no? Pinutol ko lang ng kaunti. Hindi na natin patatagalin yung cross-examination sa rebuttal stand. Ayan, Brother Buloy, okay ka na? So, start ko na. Time starts now. Okay. Sang-ayon ka ba ang sabi sa Efeso 2:8 na ang kaligtasan ng tao ay galing sa Diyos? O regalo ng Diyos? Sang-ayon ka ba doon? Yes or no? Natural, alangan naman regalo ng Diablo. Sinong matinong tao sasabihin na regalo ng kaligtasan, regalo ng Diablo? Ano ba klaseng tanong yan, bro? Yung sa inyo, bro, aral ng Diablo, ang regalo ng Diablo dun sa Genesis 3:4, kainin nyo yan, hindi kayo mamamatay. Yan ang regalo ng Diablo, aral nyo. Kahit magkasala, hindi mamamatay. Regalo ng Diablo, yung aral nyo. Next question. Ayon sa Isaiah chapter 51 verse 6, babasahin ko premise. Tignan nyo ang langit, ang mundo, mawawala ang langit na parang kusot, masisira ang mundo na parang damit, at mamamatay ang mga mamayan nito na parang kulisap.
Pero ang kaligtasan na aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Ang tagumpay at katwiran nawa sa akin ay makapasa inyo magpakailanman. Sangayon ka ba sa sinabi ng Diyos na yung ibibigay niyang kaligtasan ay mananatili magpakailanman? Sangayon ka ba dun sa talata o hindi ka sangayon? Sangayon kasi nakapreserve pa yan. Ibibigay ang kailan? O, makinig ka. Who shall not receive much more in this present time and in the world to come. Ano yung world to come? Life everlasting. Hindi yan ngayon, kaya nga nakapreserve eh. Yung preserve, hindi ngayon. Preserve pa. Sa langit pa bro, sa langit pa bro. Sorry, mali na naman yung aral mo. Kaya hindi talaga mawawala kasi nasa langit na eh. Next question. Next question. Kung ang kaligtasan ng tao ay galing sa Diyos o biyaya ng Diyos, at ang kaligtasan na ibibigay ng Diyos ay mananatili magpakailanman, tama ba yung sagot mo na ang kaligtasan ng tao na galing sa Diyos ay mananatili magpakailanman? Tama ba yung sagot mo o mali yung sagot mo? Tama, ikaw ang mali kasi sabi nyo, ang aral nyo dito pa lang matanggap na. Nakapreserve pa lang yan dito, pangako yan. Kaya nga pangako, tatak pa lang yan. No? Ang katuparan yan, Luke 18:30, you shall not receive much more in this present time and in the world to come, life everlasting. Sa langit yan, sa darating na panahon. Huwag mo ipagpilitan ngayon bro. Sa Diablo, yung sabi ng Diablo, kainin nyo yan, hindi kayo mamamatay. Namatay eh. O ano kamatayan? Next Spiritual, question, pati next physical. question. Kasama Okay. spiritual. Okay, next question. For the record ha, for the record. Tama ba yung sagot mo? For the record ha, tama ba yung sagot mo na ang kaligtasan ng tao na galing sa Diyos ay mananatili magpakailanman? Tama ba yung sagot mo na yon o mali yung sagot mo na yon? Tama, sa langit, mananatili. Sa world to come. Kayo ang mali kasi ang aral nyo bro, pag naligtas ka na dito sa lupa, ligtas once save, always save. O ibang talata na naman. Unang Korinto, ikalawang Korinto 1:10, ang pagliligtas ng Diyos hindi isang beses. Tuloy-tuloy, basahin mo doon, basahin ko. Dami ko pang talata dito bro, nakapreserve sa'yo bro eh. Basahin ko ha. Nakala nyo isang bagsakan lang kaligtasan. Unang Korinto 1:10, anong sabi dito? Letra por letra. Na siyang sa amin ay naligtas, gayon ang lubhang sa malaking kamatayan na Next nagliligtas, na siya naming inaasahan, siya Next naming question. magliligtas, Next question. tuloy-tuloy, puro ligtas. Next question. Ayon po sa John chapter 10 verse 27 to 29, yung daw pong tupa ni Kristo ay hindi malilipol. Sang-ayon ka ba kay Kristo? Yes or no? Yes, may mabuting gawa yun sa Juan 25. Hindi yun faith alone. Yung tumatawag na Panginoon ka, Panginoon ko, kambing yun, ikaw yun. Yung sasabi ligtas-ligtas pero gumagawa ng kasalanan, nagsisinungaling, wala naman sa talatang always, meron daw. Anak ng Diablo, kayo yung bro, hindi yung kami. Kasi kami merong good works yung bro. Doon sa Efeso 2, walang sinabing hindi sa pamamagitan ng good works. Binawasan mo yung talata bro. Huwag mong bawas-bawasan yung mga talata. Next question. Proverbs 30 verse 6. Huwag mong dagdagan ng aking salita. Proverbs 30 verse 6. Next question. Ayon po sa Amplified Bible, John 10:30, sabi daw po ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, I and the Father are one in essence and in nature. Sang-ayon ka ba dito na sila ay iisa sa essence and nature? Kung Diyos ang Ama, sang-ayon ka ba na Diyos din ang Panginoong Jesucristo? Yes or no? Objection muna. Ano yan? Objection muna, Mr. Moderator. Ano yan, Mr. Moderator? Naniniwala naman tayo sa Trinity, ano yung Mr. objection Moderator. Out of topic yan. Ang objection ko, Mr. Moderator, Trinitarian kami parehas. Anong tanong niya, Mr. Moderator? Sa salvation tayo dito. Huwag ka mag-out of topic dyan, bro. Counter objection, Mr. Moderator. Ano yung counter objection mo, Buloy? Kasi karugtong po ng John chapter 10 verse 27 hanggang 29, yung John 10:30. Hindi ko naman sinasabing hindi siya sang-ayon. Inaano ko lang sa kanya, kumbaga sinususugat ko lang sa kanya kung sang-ayon ko lang ba, yung patanong mo ba na yan is continuous na clarification po ito. Clarification lang. Sige, po. yes, next question. Yes na, next question na. Ayan, Walang ganyan yes dito, daw, yes. walang one save always save, bro. Hindi one save always save yan, bro. Sang-ayon ka ba? Lulukohin yung Biblia. Sang-ayon ka ba na yung tupa o yung ligtas ay nasa pag-iingat ng Ama at nasa pag-iingat ni Kristo? O sa makatuwid, nasa pag-iingat ng Diyos. Sang-ayon ka ba doon? Yes or no?
Yes, kasi may mabuting gawa yon sa Mateo 20, sa Mateo 24:25. Eh hindi naman kayo may mabuting gawa, dinidisregard niyo yung mabuting gawa eh. Sa mabuting gawa yung bro, ingatan kami dahil sa mabuting gawa. Ano sabi dito? O yung mga nagdamit sa akin, yung mga nagpakain sa akin, o may ganyan kayo. Pitalon kayo bro, kung may kapit Next yan. question. Kung may kapit sa inyo yan bro, hindi kayo yan, kami yan bro. Bro, tahimik lang muna bro. Next question ha. Hindi sagot ko yan eh. Kung ikaw ba natupa ka, naligtas ka? Kung ikaw ba ay nasa pag-iingat ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Ikaw ba ay mananatiling ligtas magpakailanman? O ikaw ay hindi mananatiling ligtas magpakailanman? Pamute muna. Hindi ako mananatili kung magmamalaki ako kagaya mo. Eh kaso hindi naman ako mapagmalaki. Ikaw nagmamalaki ka dito sa Roma 11. Pag magmalaki ka, ano sabi? Gagapasin ka ng Diyos. Eh ikaw mapagmalaki kayo, mapagmalaki kayo, ligtas. Tapos yung mga hindi naligtas pagmalakihan nyo. Oh bro, sis, pamute mo na, may debate. Next question. Gi, follow up. Okay ha. Ito ha. Sawa. Para malinaw ha. Kung ikaw ba natupa ka na ikaw ay ligtas, nasa pag-iingat ka ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ikaw ba ay mananatiling ligtas magpakailanman o ikaw ay hindi mananatiling ligtas magpakailanman kahit na ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Hindi ka mananatili kung magmamatasaw kagaya mo. Anong ginawa mo? Masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang mga kabagsikan sa mga nahulog, datapot ang kabutihan ay sa iyo. Kung magmamalaki ka sa kanyang kabutihan sa ibang paraan, ikaw ay puputulin din. Pag magmalaki ka, nakakabit ka na, ligtas ka na, nakakabit ka na, puputulin, letra po letra. Roma 11, 22. Ayun po yung sa rebuttal stand natin, no? Mga kapatid na nandyan, 61 viewers, salamat sa panunood. Sa 60 viewers, makikisuyo ako, paki-share, paki-tap ng screen, paki-share sa mga kapatid nyo dyan kasi importante yung usapan natin dito. One save, always save, no? Na stand ng ating kapatid na Baptist, and then ang gigiba is yung kapatid nating mga Roman Catholic. So ayun po yung nasaksihan nating rebuttal stand ng dalawa sa first stand, second rebuttal, no? And then sa cross examination, and then ngayon dadako tayo sa ating final conclusion, which is bibigyan natin sila ng 5 minutes according to their agreement na ang kanilang conclusion is 5 minutes. So according sa rules ng debate, no, kung sino yung naunang nag-stand, siya yung mahuhuling magko-conclusion. So ayun po 'yon. Ang mauuna po sa ating conclusion ay si kapatid na Boy Letra, and then ang mahuhuli ay si Brother Buloy. So, Brother Boy Letra, ready ka na ba sa conclusion mo? Ready na bro? Ayan. Ready na bro? So, time starts now, brother. Alright, yung doktrinang hindi ka na magkakasala. Ayan po ay sa demonyo, sa Satanic Bible. Pag binasa niyo Satanic Bible, no? Kahit anong gawin nila, hindi sila nagkakasala eh. Kasi nga, ang tingin nila, yun ay kanilang free will. So hindi po sa Kristiyano ang hindi ka na magkakasala. Ulitin natin, no. Unang Juan 1:10, kung sasabihin ng sino man siya ay hindi na nagkakasala, gagawin niya sinungaling ang Diyos. Okay? Malinaw 'yan. Ngayon sa Jeremiah 7:10, linaw diyan, no. No, yung mga nagsasabi dito na magsisiparito sa bahay ng Diyos at tatawag sa pangalan ng Diyos, ang magsasabi, ligtas kami rito. Ngunit sabi ng Diyos, paparito kayo sa bahay ko at magsasabi, ligtas, anong sabi? Para na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang problema, puro kasalanan yung pinagagawa mo dito, bro. Wala naman nakalagay always dito. Pipilit mo yung salitang always. Yung preserve equal always daw. Kaya nga preserve eh. Kasi nga sa Lucas 18:30, yung everlasting life, ibibigay yun sa susunod na buhay. To the world to come. Sa susunod na panahon.
Pag namatay ka na, doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, bro. Kasi doon makapiling mo na si Kristo, hindi ka na talaga maagaw doon. Eh dito, bro, pag nagmalaki ka, anong sabi doon sa Roma 11:22? O yung mga naligtas doon, anong sabi? O pag nagmalaki, kasi ligtas, sasabihin ko ba na ikaw ay pinutol para ako ay mailigtas? Eh may pananampalataya ka, sumayabang eh. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang magmalaki, bagkus matakot ka. Sapagkat kung ang orihinal na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw ay hindi panghinayangan, gagapasin ka. Gagapasin. Gagapasin ka ba kung hindi ka nakakabit? Nakakabit ka muna bago agapasin. Pagkabit sa'yo, mayabang to, gapas. Yung pananatili, ulitin ko, sa Juan 6:50, yun ay pagkain ng Eucharist. Kung sino man ang kumain ng ang aking dugo ay tunay na laman at ang aking dugo ay tunay na inumin at ang aking laman ay tunay na pagkain. Kung sino man ang kumakain ng aking dugo at umiinom ng kumakain ng aking laman, uminom ng aking dugo, ay mananatili sa akin. Eucharist yun, bro eh. Kailangan mag-Eucharist ka para manatili ka kay Kristo. Sacrament yun, pati yung born again, bro. Sacrament yun, ibaba mo lang na 5. Kaya nga doon sa Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan. Eh sa iyo, sumampalataya lang eh. Bawas kayo. Unang Korinto 4:6, huwag nyo dagdagan, huwag kayong magsigit sa mga bagay na nakasusulat. Kung ano nakasulat, yan, huwag nyo na putol-putulin yan, bro. Yung one save, always save, yan po ay kasinungalingan. Unang Timoteo 4:1-2. Yung mga nakikinig sa mga espiritong mapanlin lang, mga nagtuturo ng kasinungalingan, mga aral ng diablo. Kaya sa uling panahon, yung doktrina ni Satanas gagawing doktrina eh. Yung doktrina ni Satanas dun sa Genesis 3, sabi ni Satanas, kainin mo yan, hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka eh. Kainin mo yan. Eh ano sabi dun sa Roma 6? Ang namatay lang daw is physical lang daw yung namatay kila Eva. Eh ba't sila kailangan pang iligtas ni Kristo? Ibig sabihin, si Adan at Eva ligtas, hindi kailangan niligtas ni Kristo. Unfair naman, si Adan at Eva hindi mo niligtas, kami kailangan mo iligtas eh. Sasabihin ni Kristo, yung niligtas ko hindi kasama si Adan at Eva ha. Hindi kasi ligtas sila eh, namatay lang sila sa laman, diretso sila langit, hindi sila kasama. Eh tayo nga, namana nga lang natin yung bro eh. Eh kung hindi sila nagkasala bro, nasa paraiso tayo ngayon bro. Kakainin natin yung buhay na walang hanggan doon. Si Kristo yun, yung puno ng buhay. Kaya nga meron pangalawang pagkakataon, no? Kung yung kasalanan sabi mo, basahin natin 1 minute. Talagang kung ano-ano talaga nga pinag-iimbento nyo dito, wala lahat sa Biblia, lahat ng binasa mo bro, puro daldal eh, no? Ako puro Biblia, letra por letra. Sapagkat sa kanya, Roma 6 pala, no? Roma 6. Basahin natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan, kamatayan yung bro, hindi yung buhay na walang hanggan. Bumabalik ta rin yan. Datapat, ang kaloob ng Diyos ay walang bayad, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Kristo yung nagbigay ng buhay na walang hanggan, pati damay kila Adan at Eva, pati si Adan at Eva, binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Letra po letra yan bro eh. Ibig sabihin lahat pala ng osas. Si Adan at Eva hindi kasama sa niligtas ni Kristo sa pagkapako sa krus kasi ligtas sila doon. Anong klase ng mga aral nyo bro? Sa demonyo talaga. Sa durog talaga yung osas dito. Pasensya na no? No? Genesis 3:4-5. Ano yan? Turo yan ni Satanas. Hindi kayo mamamatay kahit magkasala kayo. Hindi kayo mamamatay. Letra po letra. Sa demonyo. Talo na kayo. Time. So ayun po yung conclusion ng ating kapatid. Unang-una sa lahat, salamat po sa mga nakapakinig po ng aming debate. At salamat din po kay kapatid po na Boy Letra sa kanyang pagpapa-unlock ng kanyang platform para po sa aming debate. Patungkol po sa one save, always save. So malinaw po mga kapatid na wala po siyang napamalian sa lahat po ng ating inilatag kanina. Ang trabaho po ng negative, gibain po yung mga inilatag ng affirmative. Wala po siyang nagalaw sa mga talatang inilagay natin kanina, bagkus kanya po pa itong mga kapatid na sinang-ayunan. Unang sinang-ayunan niya, yung 1 John chapter 5 verse 18. Yun daw pong anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, no? Sinang-ayunan niya po itong mga kapatid. At ang pupunta daw pala sa impyerno, yaong mga anak ng dyablo na nagpapatuloy sa pagkakasala.
hindi po ako umi-stand sa anak ng Diablo, ako po'y umi-stand sa save or anak ng Diyos. Sinang-ayunan niya po ito mga kapatid. Pangalawa, yung tupa ni Kristo, ang sabi niya, hindi malilipol. Salamat, Boy Letra. Hindi pala malilipol yung tupa ni Kristo, sa makatuwid sila iligtas magpakailanman. At nagtataka nga ako sa iyo, Boy Letra. Biruin mo biruin mo, Boy Letra. Ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tapos sasabihin mo, hindi ka pa rin maliligtas magpakailanman, nasa pag-iingat ka ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? Ano yun, may mas makapangyarihan pa sa Diyos? Patay, patay tayo dyan. Sinang-ayunan mo na yung tupa, hindi malilipol. Ngayong nasa kapangyarihan siya ng Diyos at iniingatan siya ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, malilipol pala sila. Patay, patay tayo dyan, Boy Letra. Pangalawa, hindi niya rin natutulan na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Hindi niya po nagalaw to, hindi niya po natutulan. Pangalawa, ito po sinang-ayunan niya. Isaiah chapter 51 verse 6. Ito po ang unang tanong natin sa kanya kanina, umamin po na ang kaligtasan ay mananatili magpakailanman. Umamin yung ating kalaban. Unang-una, anong tanong natin sa kanya? Ang unang tanong natin, sang-ayon ka ba na ang kaligtasan ay galing sa Diyos o regalo ng Diyos? Anong sabi niya? Anong sagot niya? Sang-ayon ako. Alangan naman sa Diablo yan. Alangan naman regalo ng Diablo yan. Siyempre regalo ng Diyos yan, galing sa Diyos yan. O ngayon yung kaligtasan daw ng tao ay galing sa Diyos. Pangalawa, ito yung sinang-ayunan niya na pangalawa. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah 51 verse 6, ang kaligtasang aking ibibigay ay mananatili magpakailanman. Sang-ayon na naman siya. Ang kaligtasan daw ay mananatili magpakailanman. Okay, pangalawa, pinagsama natin ngayon, no? Pinagsama natin yung dalawang sagot niya ngayon. Yung kaligtasan ng tao na galing sa Diyos, tama ba yung sagot mo na mananatili magpakailanman? Anong sagot niya? Sang-ayon ako doon. O sang-ayon ka naman pala. Bakit tinututulan mo ang one save always save kung mananatili pala ang kaligtasan magpakailanman? Doon palang talo na ang ating negative mga kapatid. Biruin mo, ang kaligtasan ng tao ay galing sa Diyos. Yung kaligtasan na galing sa Diyos, yung ibibigay ng Diyos, ay mananatili magpakailanman. Anong sabi niya? Sang-ayon ako. O sang-ayon ka naman pala na ang kaligtasan ng tao na galing sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Bakit tututulan mo ang one save always save? Nakita mo na kung paano ka umamin doon, 1 minute. Brother Boy Letra. Kaya kitang-kita nyo naman mga kapatid no? Puro na lamang pag-aakusa ang mga ibinibigay sa atin. Biruin mo, sabihin ko daw na magpatuloy sa kasalanan. Biruin mo daw ako daw ay nagmamalaki. Wala pong sinabing ganun mga kapatid. Siya po ang nagsisinungaling ngayong gabi. Kaya litaw na litaw yung kanyang pag-amin na ang kaligtasan ng tao na galing sa Diyos ay mananatili magpakailanman. Yan ay one save always save. Hindi ko nga nabigay sa kanya yung Matthew chapter 16 verse 18. Yun bang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo? Makapapanaig ba ang pintuan ng Hades laban sa kanila? Hindi ko natanong yan kanina. Pero hindi makakapanaig ang pintuan ng Hades laban sa iglesyang tinatag ng Diyos. 10 Sa makatuwid, seconds. sila po yung ligtas magpakailanman. Kaya yung iglesia na tinatag ng Panginoon, one save always save din yun. Bakit? Hindi makakapanaig ang pintuan ng Hades laban sa iglesyang yun. Sa kanila, Time. mawawala ang kaligtasan. Time. Maraming salamat po. So, ayun po yung debate natin ngayong gabi, no? Sa ating mga kapatid, si Boy Letra at saka si Brother Buloy. Congrats sa inyong dalawa, no? Sa stand natin. Alright, salamat kay Ma'am Rowan at salamat siyempre sa dalawang nakausap ko ngayon kay Brother Buloy ng Baptist at siyempre sa kay Kairos na aming naistorbo no mahirap mag-moderator. Kaya please wag niyong anuhan yung moderator. No? Hindi namin yan binabayaran dito. At sana sa susunod no at sinong willing makipag lumaban dito sa akin kahit anong topic ko kahit mamaya pagkatapos nito pwede no. At siguro may parating pa kaming friendly debate no.
ni Brother Buloy para sa inyo to, para sa benefit nyo, no? At marami pa makakapanood dito sa YouTube, no? Type nyo lang sa YouTube yung Boy Letra, at sa Facebook ko yung Boy ko may H, kasi ayaw tanggapin ni Facebook yung may H ay BHOY tas letra. So yun lang, sa inyo na lang yan kung sino nanalo sa amin dalawa, sa inyo namin iiwanan yan. Salamat kay Brother Buloy at sa lahat ng mga nandito, kay Brother Nash sa magiting na pagre-record niya ng live namin. At itong live na to napanood to sa ibang channel kasi ni-live to ni Brother Nash, no. Pwede mo rin itong gamitin, Brother Buloy, pwede ka na i-post to sa channel mo. So yun lang, maraming salamat sa lahat mga bro. Ayun. So, bibigyan natin ng 1 minute si Brother Buloy sa pagpapasalamat sa ating mga viewers. Gayun na rin po sa ating moderator, no, Brother Kairos. Salamat sa iyo, Brother Kairos, sa pag-prepare moderate sa amin. And then sa mga nasa taas po dito, si Brother Nash, Sister Cassie, si Brother Antagonist, and then si Sister Marta. At salamat din po sa mga Baptist po na sumuporta po sa akin ngayong gabi, kila Brother Redskin, sila Brother Nightmare, sila Sister End Times, sila Brother Grace. And then sa lahat po ng mga Baptist pa na hindi ko pa nabanggit, sila Sister Jean. Salamat po sa pagsuporta po sa ating debate ngayong gabi. At salamat po sa lahat po na nanood. Naway maging aral po sa inyo ang inyong mga narinig ngayon. Yun pong mga, syempre yun po yung mga bugso po ng damdamin, no? Alisin po natin yung mga kalat na yun at kunin po natin yung mga bagay na kapakipakinabang sa debating ito. Kaya maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa platform ni Brother Boy Letra. Salamat din po sa iyong pagkaunlak sa atin. Then sa susunod po na ating debate, no, mag-usap na lamang po tayo sa date, time. Sa lugar. Salamat po, yun naman. Ako din magpapasalamat sa 51 viewers, sa ating mga panelists na ako yung pinili nila as moderator. I'm so grateful, no, na ako yung pinili nila as moderator sa kanilang debate, na mas marami naman talagang mas deserving na maging moderator. Salamat sa kay Brother Boy Letra, kay Brother Buloy sa maginoong discussion na hindi masyadong magulo na discussion. And then napapasalamat ako kasi itong panelist na to is maginoo, nag-o-open cam talaga sa debate. Ito talaga yung merong mga bayag na mga tao na hindi natatakot na i-stand yung paniniwala nila kasi nagpapakita sila sa kanilang muka. Hindi katulad ng ibang mga debater. Mag-open cam ka rin. Wag na, baka. Si Antagonist mag-open cam daw. So ayun, no, I do sa mga nanonood ngayon, no, merong INC nanonood ngayon, na naway maging example to sa inyo na pwede pa lang mag-open cam, no, when it comes to debate na unofficial or official, no. Unofficial naman to, hindi naman to talagang kuwan ng iba, no. So ayan, na meron pang next topic na mangyayari dito. So ayan, si Brother Buloy, Brother Boy Letra, na maset nila as a debater or panelist kung ano yung next topic nila. So maraming salamat. Yun, no? Sayang yung Sige. Bababa na rin po ako kasi baka